Si Miguel Aquino, a billionaire businessman and a married man. His wife named Pia Mendoza Aquino. Pero isang gabi, na umuwi si Miguel sa mansyon nila mag-asawa, may nakita siyang envelope sa mesa na nasa sala niya. Miguel, patawarin mo sana ako. I need to leave you. Akala ko kaya ko makisama sa'yo pero nagkamali ako. Nahihirapan ako sa'yo, Miguel. Hindi kita mahal at pera mo lang habol ko sa'yo dahil kailangan ko yun. I'm sorry. Pia. Galit na galit si Miguel nang mabasa niya ang sulat. Niloko siya ng asawa. Minahal niya si Pia higit pa sa buhay niya pero pinaglaruan lamang nito ang puso niya. Pag-aari niya ito kaya kailangan niya itong maibalik sa piling niya at gagawin niya ang lahat na makakaya niya. Pero paano kung ang inakala niya na babaeng nakita niya ay asawa niya? Kumusta mga kaibigan? Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana magbigay inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagising si Andrea dahil sa naramdaman niyang sakit ng mga sugat at pasa sa buong katawan niya. Napabangon siya sa malaking kama at iminulat ang mga mata. Andrea was confused dahil hindi pamilyar sa kanyang silid na hinihigaan niya ngayon. Inilibot niya ang paningin sa buong kwarto. White ang wall at marble naman ang sahig na may malaking TV sa harapan niya at may mga palamuti. Sa gilid niya naman ay may malaking sliding door sa labas at terrace on the other side naman was bathroom at katabi nun ay walk-in closet. At sa bawat dingding ay merong mamahaling painting. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili. Napayakap si Andrea sa dalawang binting tuhod niya. Hindi niya maramdaman ang mga sugat sa katawan dahil sanay na siya. Sanay na siya na masaktan physically kaya nga madami siya mga sugat at pasa. Wala kang kwenta. Dapat sa'yo mawala na. Napatakip ng tainga si Andrea nang marinig ang boses nila sa kanyang isip. Umiling siya na para bang ayaw niyang marinig ang boses na yon sa isip niya. Tama na! Sigaw niya habang sinasabunutan ang buhok niya. Ayaw niyang marinig ang boses nila. Natatakot siya dahil sasaktan na naman muli siya ng mga ito. Pagod na siyang sumigaw at umiyak ng paulit-ulit. Pagod na siyang humingi ng tulong dahil kahit anong sigaw niya para humingi ng tulong ay wala naman tutulong sa kanya. Pagbigyan mo na ako, Andrea. Ipaparanas ko sa iyo ang langit. Mababa kang babae. Umiiyak na ang dalaga nang maalaala na muli ang nangyari sa kanya. Yumuko siya habang iyakap ang tuhod at nagsimula siyang umiyak na walang kahit anong tunog. Narinig niya na may kumatok at bumukas ang pinto at napatingin siya sa pintuan at nakita niya may batang babae na 5 taon siguro ang edad nito. Mama, are you okay? Nag-aalala ang saad ng batang babae sa kanya. Napatitig siya sa bata at nakita niya ang pag-alala sa mga mata nito para sa kanya. Natigilan si Andrea nang humakbang ang bata sa gawin niya. Mama, meron po ba kayong sakit? Humakbang pa ito palapit sa kinaroroonan niya. Nakatingin lamang si Andrea sa bata habang papalapit ito sa kanya. Kunot naman ang noo niya dahil kanina pa niya narinig ang salitang mama sa labi nito. Mama, miss na po kita. Umiyak ang batang babae at tumakbo para yakapin siya. Gulat naman si Andrea ng sandaling iyon. Parang merong maplo sa puso niya sa mga oras na ito kaya niyakap niya pabalik ang bata. Mama, bakit ka po umiiyak? Meron po bang masakit sa'yo, Mama? Bakit ang dami mo pong pasa at sugat? Sinong gumawa niyan sa'yo? Naawa siya sa bata dahil sa reaksyon nito nang makita ang mga pasa niya sa braso hanggang mukha. Wala ito. Okay lang ako. Mahinang saad niya. Nakatitig lang si Andrea sa batang babae. Nakatabi niya habang nagkikwento ito tungkol sa school niya. Mama, meron po akong 5-star. Teacher gave me because I'm very good daw po. Tumawa pa ng saad ng bata. Anong pangalan mo?
Tanong ni Andrea, kaya lumingon ang bata sa kanya. Mama naman, nakalimutan mo agad ang name ko. Ako po si Clarissa. Nagtampo ang bata sa kanya. Napakamot na lang ng ulo si Andrea. Nagtataka siya bakit palagi ng mama ang tawag sa kanya ng bata. Nabigla na lamang siya nang may isang lalaki na naka-black suit ang pumasok sa kwarto. Matalim ang titig nito sa kanya kaya marahan siyang yumuko. Daddy! Boses si Clarissa. Naramdaman niyang tumayo at tumakbo sa lalaking tinawag niyang daddy. Pumasok ka muna sa loob ng kwarto mo, anak. Kakausapin ko lang iyong mami. Halata sa boses ng lalaki na may galit ito sa kanya. Bigla siyang natakot at nagsimulang manginig ang kamay at tuhod ni Andrea. At muling bumalik ang nakaraan niya. Isa lang, Andrea. Tumayo ko lang dyan habang may ginagawa ako. Mawala ka na. Ang dumi mong babae ka. Tinakpan niya ang kanyang tainga at sunod-sunod ang iling niya dahil hindi siya lalayuan ng mga taong gumagawa ng masama sa kanya. Ano nangyari sa manloloko kong asawa? Wika ng binata habang nasa pintuan pa rin. Nagtaka naman si Andrea ang tumingin sa lalaki nang magsalita ito ng asawa? I'm not his wife. At wala nagmamay-ari sa akin na kahit na sino. Stop playing around, Pia. Madiin at galit ang boses na kumuwala sa labi ng lalaki dahilan para matakot siya. I'm not your wife, mister. Kahit na natatakot si Andrea, ay sinabi niya agad iyon. Kumunot naman ang noo ng lalaki at matalim siyang tinitigan. Gumalaw pa ang panga nito sa galit. Natakot si Andrea kaya yumuko siya dahil ayaw niyang makita ang galit sa mukha nito at naalala niya ang tito niya na muntik na siyang makuha at tapusin siya. Gusto ko na umalis. Ayoko dito. Bulong ni Andrea. You're not going anywhere. Galit na boses na sabi ng lalaki. Hindi ako ang iyong asawa. At hindi ako si Pia. Halata sa boses ni Andrea ang takot. Nakatitig lamang si Miguel sa kanyang asawa at halata sa mukha nito ang takot dahil nanginginig ito habang nakayakap sa tuhod nito. Hindi naman maipinta mukha ng lalaki dahil sa mga nakita nitong pasa sa buong katawan ng asawa. Nahanap niya ang kanyang asawa dahil sa private investigator niya. Nasa isang lumang bodega ito na nakagapos ang paa at kamay na walang malay at maraming pasa. Sinong gumawa nito sa aking asawa? Hindi ko kayang saktan ng asawa ko kahit niloko niya ako. Tapos sasaktan lamang ng kusino. Hindi ko ito palalampasin. Mananagot sa akin ang gumawa nito kay Pia. Galit na saad ni Miguel sa kanyang sarili. Sino ang gumawa niya sa'yo? Kalma na tanong niya, kaya napatingin ang dalaga sa kanya. Ha? Takang tanong ni Andrea sa binata. Sabi ko, sino ang gumawa niya sa'yo? Bakit ang dami mong pasa at sugat sa buong katawan mo? Kahit inis at galit si Miguel, inanatili pa rin siyang kalmado. Ang tita ko, si Tito, and brother-in-law ko. Sinasaktan nila ako pamula nung college pa lamang ako. Hindi alam ni Andrea kung bakit sinabi niya yun dahil kusang lumabas sa mga labi niya. Gulat naman ang mga mata ni Miguel sa sinabi ng dalaga sa kanya. Sinasaktan siya ng mga taong dapat ikakampi nito sa lahat. Mananagot sila sa akin. Pia have a parents na Mendoza Company. They own it. Kaya nagtaka siya kung bakit hindi niya nasilayan ang ugali ng dating asawa sa babaeng kaharap niya ngayon. Tumakbo ako ng mabilis sa likod ng bahay namin dahil habulin nila ako. Hindi ko sila nilingon, tumakbo ako habang nakapaalamang. Takot at kaba at abot ang aking hininga nang makakita ko ng malaking punong kahoy at doon ako nagtago. Hindi ko alam pero tinakpan ko ang bibig ko para hindi makagawa ng anumang ingay dahil baka mahuli nila ako. Andrea! Magtago ka lang at mahanap din kita. Boses iyon ni Tito Brando na sumigaw sa kanya. Nanginig naman ang tuhod ko sa takot. Diba sabi ko sa'yo, Andrea? Kahit saan ka pa pumunta, wala kang pupuntahan. Sigaw niya sa akin, halata na malapit lang siya sa kinaroroonan ko.
Nakarinig ako ng mga bakas ng paa, palapit sa kinaroroonan ko, kaya napakapit ako sa puno ng mahigpit. College pa lamang ako nang mawala mga magulang ko dahil sa isang aksidente, kaya sina tito o tita ko ang nag-alaga sa akin. Pero alam ko na iba ang pakikitungo nila sa akin, lalo na si Tita Agnes, ang asawa ni Tito Brando. Sinasaktan nila ako, emotionally and physically, at ngayon nasa 20 years old na ako, mas lumala pa dahil binasos na ako ni Tito Brando. Minsan pag wala si tita, ay tinatawag niya ako at pinapupunta sa kwarto at pinapahiga sa kama nila habang may ginagawa ito at sinasambit ang pangalan ko. At dahil sa takot ko, kaya napunta ako dito sa kagubatan at nagtatago dahil mas gugustuhin ko pang mawala na lamang kaysa dungisan nila ang pagkatao ko. Huli ka, Andrea! Tatakas ka pa, ha? Nagulat ako na nasa harapan ko na si Tito Brando at bigla niya ako hinawakan sa magkabilang braso ko. Tama na po, Tito. Wika ni Andrea. Habang iniiling ang ulo nito, halos hindi siya makahinga. Tama na po. Halata sa boses ng dalaga ang takot. Hindi mo wala sa isip ng dalaga ang mga sandaling iyon. 6:00 ng umaga at sa guest room si Miguel natulog dahil hinayaan niya muna ang kanyang asawa na sa kwarto nila matulog. Gising pa din siya ng sandaling iyon dahil gusto niyang tingnan ng asawa kung okay lang ba ito. Naglakad si Miguel patungo sa silid ng asawa niya. Kakatok na sana siya nang marinig ang boses nito. Tama na po. Takot at ramdaman sa boses ng asawa niya ang sakit. Ayoko na po, please. Kasunod nun ay ang pag-iyak ng kanyang asawa, kaya nagmamadali niyang pinuksan ang pinto at tiningnan kung ano nangyayari sa kanyang asawa. Dali-dali siyang lumapit sa kama. Kita ni Miguel na nanginginig ang asawa at nag-uunahan ng pawis nito, halata na naginip na muli ng masama ang asawa niya. Hey wife, Pia, wake up! Ubod ng pag-alala niya nang marahan niyang hinawakan ng asawa. What happened to you, Pia? Wake up! Nag-abot ang pag-alala at kaba sa puso ni Miguel at marahan niyang inalog ang asawa para magising ito. Tama na po, wag po, maawa kayo sa akin. Napatitig si Miguel sa asawa, nahalata ang takot at may luhang tumutulo sa gilid ng mga mata nito. Biglang uminit ang ulo ng lalaki dahil sa nakikita niya sa asawa. Nagmamakaawa ito at takot na takot. Malalagot talaga sa akin ang gumawa nito sa asawa ko. Kung sino ka man, umanda ka sa akin. Galit na saad ni Miguel sa kanyang sarili. Hindi niya kayang makita ang asawa na naghihirap tuwing gabi. Gumising ka, Pia! Sigaw ni Miguel, kaya napumulat ng mata si Andrea at bumangon habang abot ang hininga na nagunahan ng pawis ito sa mukha. Naalala niya muli ang nakaraan niya. Kahit nasa 25 na siya, ay dama pa rin niya ang maruming kamay na humahawak sa katawan niya. Tinakot mo ko, Pia. Wika ni Miguel na nasa tabi ni Andrea at nadama ang mga braso nito na yumakap sa kanya. Andrea was shocked na makita na muli si Miguel sa kanyang tabi na nag-aalala para sa kanya. Palagi na lamang siyang ginigising ng binata kapag nanaginip siya na nakaraan niya 5 years ago. Napaawang ang labi ng dalaga. Dahil ang paniniwala ni Miguel ay siya ang asawa niyang si Pia Mendoza Aquino, pero hindi talaga siya ang asawa nito. I'm sorry, Miguel. Nagising ulit kita. Nakayuko na humingi ng paumanhin ng dalaga. Bumuga naman ang hangin si Miguel at hindi niya maintindihan na ganito palagi ang nangyayari sa asawa niya. Parang ibang tao ang asawa niya at hindi niya nakikita si Pia na masungit at palagi siyang inaaway. Pero itong babaeng kaharap niya ngayon ay parang takot lumapit sa tao, lalo na sa kanya. It's been 2 weeks ganito palagi ang nadaratan niya sa kwarto nila mag-asawa. Palagi niya nakikita na nahihirapan ito. Bakit hindi mo sabihin sa akin na nangyayari sa'yo? Bakit ka na-trauma ng ganyan? Nag-aalala ako sa'yo, Pia. Hindi naman ganito ang... Hindi ako ang asawa mo, Mr. Aquino. Hindi ako si Pia na asawa mo. Siguro magkapareho lamang kami ng mukha, pero hindi kami magkapatid. Hindi kami magpinsan. At hindi ako si Pia.
Ako si Andrea Castillo. Sa probinsya ako nag-stay at doon din ako binastos sa mga kamag-anak ko. When I was college, nang mawala kasi ang family ko sa isang aksidente. Sina Tita Agnes at Tito Brando ang nag-alaga sa akin. Ang totoo, dalawa kami ng ate ko pero nilayo nila ang ate ko sa akin. Okay pa na ang pakikitungo nila sa akin hanggang sa nag-20 na ako. At nagsimula na silang saktan ako, emotionally hanggang physically. Yung tito ko, binabastos ako. Pati na yung brother-in-law ko na anak nila. Si tita naman, pinagsasalitaan ako ng masakit kesyo. Mababa daw akong babae at madaming lalaki kaya madumi daw ako. Si tita rin ang dahilan kung bakit madami akong pasa. Sinasaktan niya ako na parang hindi pamilihan turing niya sa akin. Hindi na malaya ni Andrea na nag-uuna ng pumatak ang luha niya sa mga mata habang nagkikwento siya sa binata. Nagulat si Miguel na ikwento ni Andrea ang nakaraan nito. Hindi niya alam kung bakit kumukulo ang dugo niya sa pamilya ng dalaga. Gusto kong makaharap ang mga taong yun. Gusto kong maghirap sila dahil sa ginawa nila sa'yo. Kailangan niyang kausapin ng kanyang private investigator. Niyakap ni Miguel ang dalaga at inihilig sa balikat nito. Hinayaan naman siya ni Andrea sa kanyang ginawa. It's okay, Andrea. Andito lang ako at walang kahit na sino makakapanakit pa sa'yo. Akin ka lang, Andrea. At kung anong akin, ay akin lang. Seryoso na saad ng binata. Ramdam naman ni Andrea ang pagmamahal ni Miguel sa kanya at ramdam niya ang salitang kaligtasan sa mga braso nito. Maraming salamat, Miguel. Sa umaga na iyon, nakatulog na mahimbing si Andrea sa mga braso ng binata. Habang si Miguel naman ay nakatitig lang kay Andrea na mahimbing natutulog. Inilakbay ni Miguel ang mga mata sa leeg pababa sa braso ng dalaga at nakita niya ang daming peklat at pasa nito. Umigting ang panga ni Miguel. Hindi niya kaya na makita ang dalaga ng ganito kaya dahan-dahan niyang inayos ang dalaga sa paghiga at naupo siya sa sofa. Kinuha niya ang cellphone niya sa bulsa ng pants niya at may tinawagan. Hindi pa nakatatlong ring ay may sumagot na agad sa kabilang linya. Call the best doctor. Papuntahin mo dito ngayon din. Agad naman niyang pinatay ang tawag at may tinawagan ulit. I want you to investigate ni Andrea Castillo at ang buong pamilya niya. Noted, sir. Agad naman niyang ini-off ang tawag at napatingin siya sa gawin ng dalaga. Kahit madaming pasa at peklat, he can see the pretty and such a beautiful woman Andrea is. I feel that I want to protect you, Andrea, for any cause. Aniya sa kanyang sarili. Today is Monday. Maagang nagising si Andrea at naligo siya, saka nagbihis. At bumaba siya para magtungo sa dining area. Gusto niya ipagluto mag-ama dahil papasok sa trabaho at school ang dalawa. Nang makapasok siya sa dining, ay nakita niya si Manang Sally na matagal nang katulong dito sa mansyon ni Miguel. Good morning po, Ma'am Pia. Bati sa kanya ng matanda at ngumiti ito. Napangiwi naman si Andrea dahil halos lahat ng katulong ng mansyon ay Pia ang tawag sa kanya. Ganon pa sila ni Pia? Magkapareho talaga ng mukha? Aniya sa kanyang sarili. Ano kasi, Manang Sally? Talaga bang kamukha ko si Pia? Yung asawa ni Mr. Aquino? Nagtatakang tanong ni Andrea, kaya napalingon si Manang Sally sa kanya, na para bang hindi si Pia ang kausap niya. Oo naman po, ma'am. Sa katunayan po, ugali lang magkaiba sa inyo kasi si Ma'am Pia, napakamaldita nun. Palagi niyang sinisigawan si Sir Miguel at napakamoody nun, ma'am. Pero ikaw, ma'am, nirerespeto mo si Sir Miguel at ikaw po natatakot pag nagagalit siya. Mahabang sad na matanda sa kanya. Tama naman si Manang Sally. Malaki ang respeto niya sa lalaki dahil tinulungan siya nitong gumaling at pinapakain siya nito ng 3 beses sa araw. Hindi niya akalain na makakakilala siya ng gaya ni Miguel. Sobrang bait ang lalaki sa kanya. Saka si Clarissa, mama pa rin ang tawag sa kanya. Manang, pwede po ba ako magluto para sa breakfast nila? Nagulat naman ang matanda sa kanya at saka ngumiti. Oo naman, ma'am, halika. Ngumiti si Andrea, kaya inayos niya ang mga lulutuin. Magluluto siya ng fried rice with bacon and egg. May pancake pa at gatas para iyon kay Clarissa
At kay Miguel naman ay nagluto siya ng omelette with soup at pinagtimpla pa niya ito ng kape. Manang Sally, pakigising naman po sila. Saad niya sa matanda. Sige ho ma'am. Aalis na sana ang matanda nang may 2 tao ang pumasok sa dining room na ready to go na. Napangiti naman si Andrea nang makita si Miguel at Clarissa. Good morning. Breakfast na kayo? Ngiting saad niya. Nakamasid lamang si Miguel kay Andrea habang abala itong naasikaso si Clarissa. Hindi niya maiwasan na umiwas ang tingin dito. At ilang sandali pa ay naupo na lamang siya at napatitig sa pagkain na sa tingin niya ay masarap ang mga ito. Mama, ikaw po nagluto? Wika ni Clarissa kay Andrea. Oo. Gusto ko lang lutuan kayo pang bawi sa pag-aalaga niyo sa akin. Saad niya habang yumuko ng konti. The best ka magluto, Mama. Pwede po bang every morning lutuan mo ako ng breakfast? Please, Mama, please. Nagulat siya sa sinabi ng bata sa kanya, pero kalaunan ay tumango siya at ngumiti rito. Nang mapatingin si Andrea kay Miguel na tahimik lang habang kumakain, inapangiti na lamang din ng lihim ang dalaga. Aalis na kami. Manang please, pakibantayan po si Andrea. Pakainin niyo siya ng mabuti. Tumayo na si Miguel nang matapos ito sa pagkain. Napatingin naman si Andrea sa necktie nito na hindi naayos, kaya walang sabi na lumapit siya sa binata at inayos ang necktie nito. Nagulat pa si Miguel sa ginawa ng dalaga. Marunong kasi siya mag-ayos ng necktie noong college pa siya. Hindi kasi nakaayos kaya inayos ko na. Nakangiting saad niya sa binata. Maraming salamat, Andrea. Tumikim pa si Miguel para ayusin ang sarili dahil bigla siyang nahiya nang malapit siya sa babae. Hindi niya namalayan na niyakap niya ang dalaga at hinalikan ito sa ulo. Mag-iingat ka, okay? Ginulo niya ang buhok ng dalaga at ngumiti rito. Clarissa, anak, let's go na. Paalam ka na sa mama mo. At naglakad na palabas si Miguel sa mansyon. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Andrea, kaya hinawakan niya kung saan ang puso niya. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit ang lakas ng tibok ng puso ko? Ani niya sa kanyang sarili. Mama, babay po. Hinalikan siya sa pisngi ng bata bago lumabas ng mansyon. Sumunod naman siya kay Clarissa sa labas ng pinto. Nakita niya na sumakay ang bata sa magarang sakyan ng daddy niya. Ngumiti si Andrea at kumaway sa palis na sasakyan. Nakaramdam ng pagod ang dalaga, kaya nagtungo ito sa lanay at nilakbay ng mga mata niya ang malaking sala sa iba't ibang dingding. Merong mamahalin na painting, pero nagip na mata niya ang isang picture na nasa gilid ng malaking TV, kaya nilapitan niya ito at tinignan ng maayos. May 3 tao sa picture na yon. Si Miguel, si Clarissa sa gitna, at isang babae na mahaba ang buhok na light brown ang kulay nito at napatitig siya sa babae. At kamukhang-kamukha ko siya. May nag-flashback sa alaala niya nang makita niya ang babae sa litrato. Madilim, wala siyang maaninag na kahit na ano, pero rinig na rinig niya ang nagsalita. Babalikan kita, Andrea. Tutulungan ka ni Ate Kambal. Kaya lakasan mo dapat ang loob mo, ha? Naiiyak na saad ng kapatid. Biglang naalaala ni Andrea ang kanyang ate, her twin sister, na nangako na babalikan siya noon. Nang makita niya ang picture ng babae na ang pangalan ay Pia, ay hindi siya nagkamali. Ang kakambal niya iyon dahil magkamukha sila ng babaeng nangangalang Pia. Inilakbay niya ang tingin sa ibang picture. Masaya si Miguel sa ibang frame picture kasama si Pia at meron pa siyang nakitang picture. At pamilyar sa kanya ang nasa larawan. Nalaki ang mga mata niya at nagsimulang manginig ang 2 kamay niya sa takot ang makita niya ang lalaki na kasama ng kakambal niyang si Pia at nakangiti sila sa picture na yon. Kinakapos ng hininga si Andrea dahil lang para mabitiwan niya ang picture at mabasag iyon. Napatras siya sa takot at abot ang hininga niya na nagtungo siya sa kusina. Bakit? Bakit sila magkasama ni ate? Ani niya sa kanyang sarili. Andrea started to panic and shaking her hands. The past flashed back to her mind. Pain. I need pain. Naghanap si Andrea ng matulis na bagay sa kusina.
Gusto niyang makadama ng sakit at hindi siya makahingang hinanap niya bagay na iyon sa lababo o sa kabinet at nang makakita siya ng maliit na matulis na bagay sa lagayan ng mga utensil ay agad niya iyong kinuha at tinapat sa pulsuhan niya. Gusto kong makaramdam ng sakit para makalma ako. Bakit nga ba silang magkasama ni Tito Brando? Kumalma si Andrea habang nakasandal sa wall ng lababo at ramdam niya ang kirot at sakit dahil sa ginawa niya. Hindi itong unang beses na ginawa niya iyon. Gusto niyang makaramdam ng sakit dahil 5 years niyang kasama iyon. Ang sakit ang kanyang comfort zone para kumalma siya. Hindi alam ni Miguel na meron siyang ginagawa dahil hindi niya naman pinapahalata at nililinis niya naman ang nagkalat sa kusina. Diyos ko, iha! Napamulat si Andrea nang marinig ang boses ni Manang Sally dahilan para bigla siyang kabahan. Kaya tinago niya ang kanyang pulsuhan na meron pa rin dugo hanggang ngayon. Isay! Tumawag ka ng doktor, bilis! Kinakabahan ang sigaw ng matanda at merong babae naman dumating sa harap nila at gulat na gulat din sa nakitang iyon. Dari-dari itong umalis para tumawag ng doktor. Habang tinulungan naman siya ni Manang Sally na tumayo at magtungo sa sala para doon gamutin ang sugat niya. Diyos ko naman, bata ka! Ano bang nakain mo't ginawa mo yan, Andrea? Ikaw talagang bata ka. Hindi mapakali ang matanda sa kanya. May maplo sa puso ni Andrea nang makita sa mata ng matanda na nag-aalala ito para sa kanya. Mapait nang umiti si Andrea. Sana dati pa niya ito nasilayan. Hindi niya namalayan na tumulo na luha niya habang iniisip iyon. Diyos ko naman, bakit ka umiiyak? Naku, Isay, tawagan mo yung doktor. Wika pa din ni Manang Sally. Hinawakan ni Andrea ang kamay ng matanda dahil nanginginig ang kamay nito sa takot. Nilingon niya ang matanda, saka ngumiti dito. Okay lang po ako, Manang Sally. Huwag po kayong mag-alala. Mahina pero sakto lamang para marinig ng matanda. Sanay na po ako sa sakit, kaya huwag po kayong mag-alala. Pinikit niya ang mga mata at huminga ng marahan. Sana dati ko po naranasan ng ganito. Yung may nag-aalala sa akin. Ang sarap lang sa pakiramdam na may mga taong handang mahalin ako, gaya ni na Miguel at Clarissa at Manang Sally. Naiiyak na wika niya sa kanyang sarili. Galit na galit naman si Miguel nang tumawag ang katulong niya na si Manang Sally at kinuwento ang nangyari kay Andrea. Ano ba nangyayari sa babae yun? Galit na galit siya na lumabas ng opisina niya. Sumakay ito ng elevator at pinindot ang underground floor dahil nandoon ang kanyang sasakyan. Tumunog ang phone niya at kinuha niya iyon at sinagot ang tawag. Hello, Mr. Aquino. It's me, Detective. Miguel, you need to know something. You might be shocked about it. Panimula na nasa kabilang linya. Si Miko ay ang kanyang private investigator at kaibigan niya. Napahigpit ang hawak ni Miguel sa phone niya. Anong sasabihin mo, Miko? Huminga ka ng malalim, pare. Alam ko na magugulat ka sa mga sasabihin ko sa'yo ngayon. Saad pa ng kaibigan, kaya kumunot ang noon niya. Ano yun? Seryoso na wika niya. I researched everything about Andrea Castillo. And guess what, pare? Ang babae na nasa bahay mo ngayon at kasama mo ay ang totoo mong asawa nung college ka pa lamang. And the name Pia is her twin sister. Mas nauna nga lang si Pia. Naaksidente ang family nila noong college pa lamang sila. At ang tita at tito nila ang kumupkop sa kanila. At ang pagkakaalam ko ay inilayo ni Brando si Andrea kay Pia, kaya napilitan itong gawin ang gusto nito. Si Pia na kakambal ni Andrea ay pumalit bilang asawa mo ayon sa kagustuhan ng tito nito na makuha ang kayamanan mo at kaligtasan ni Andrea sa kamay nito. Kaya nga palagi ka ninanakawan at inaaway ni Pia dahil hindi naman talaga siya ang totoo mong asawa. Ang totoo mong asawa ay tinago ng tiyuhin nila sa'yo na magpakasal kayo sa papel ni Andrea. They faked the marriage contract na nagsasaad na si Pia Castillo ang asawa mo, pero ang totoo naman ay si Andrea Castillo iyon. At pansamantalang nawawala si Pia ngayon at hinahanap pa ng mga tauhan ko. Saad pa ni Miko.
Gulat na gulat naman si Miguel sa kanyang nalaman. Paano ipapaliwanag ni Miguel kay Andrea na siya ang totoo nitong asawa? At halos hindi makagalaw si Miguel sa mga narinig niya ngayon. Asawa niya talaga si Andrea. Ini-off niya ang tawag at sakto naman bumukas ang elevator at lumabas siya, kaya agad siyang pumasok sa kotse at nagmaneho pa uwi ng mansyon. Sinong walang puso nagpalayo sa asawa ko sa akin ng 5 taon? All this time, they keep my wife away from me. Halos paliparin ni Miguel ang sasakyan dahil sa galit nito. Hindi maipinta ang galit na mukha nito. Dumating ang binata sa mansyon at pumasok siya sa pinto at nadatnan niya si Manang Sally na nakaupo sa sofa habang kausap ang doktor. Kilala niya ang doktor na iyon, si Doktora Melanie Velasco. Okay na siya ngayon, sir. Pinainom ko na lang siya ng sleeping pill para makatulog siya ng mahimbing. Kung pwede po, pakitago na maayos sa mga matulis na bagay dito sa bahay ninyo kasi napansin ko na hindi itong unang beses na ginawa niya ito. Gawa mayroon siyang malalim na sugat at hindi gaano kalalim. And pag nasugatan ng muli siya, magkukos na yun ng unconscious stage. At sa tingin ko, nakaranas siya ng abuse emotionally and physically. Kaya madami siyang pasa sa katawan niya. Ang iba malala, yung iba naman malalim ang sugat. Kaya everyday akong pupunta rito para check si Miss Andrea. Pero sa ngayon, keep on eye on her anytime na gagawin na naman niya ang ginawa niya kanina. I'm going now, Mr. Aquino and Manang Sally. Paalam sa kanila ng doktor. Marami pong salamat, doktora. Sad naman ni Manang Sally. Hinatid ni Manang Sally ang doktora sa labas na mansyon habang walang sabi na naglakad si Miguel sa hagdan para tingnan si Andrea. Nang makarating siya sa pinto kung nasaan ang dalaga, ay binuksan niya agad iyon at bumungad sa kanya si Andrea na mahimbing ang tulog. Bumaba ang tingin niya sa pulsuhan na mayroong bandage. Napahilamo siya na mukha ni hindi niya alam kung bakit siya naawa sa dalaga. Hindi niya alam kung ano ang pinagdaanan nito. Ang alam lang niya, she suffered a lot. She was abused at muntik nang makuha ng uncle niya. Pinahirapan siya ng tuyuhin ito. At pinapangako ko na magbabayad sila sa ginawa sa asawa ko. Galit na saad ni Miguel sa kanyang sarili. This past few days, nag-usap sila ni Andrea, ang asawa niya, tungkol sa nakaraan nito. The woman willing to tell her past para lang hindi siya mag-alala. Nakatitig lang si Miguel kay Andrea. Iniisip niya kung paano ito matutulungan. Hinawakan niya ang kamay ni Andrea para bigyan ito ng halik habang nakatitig siya sa tulog na dalaga. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na mahalin ito. Aalagaan kita, Andrea. At walang sino man ang makakapanakit pa sa'yo. Mahinang sabi niya sa dalaga. Tumayo si Miguel habang nakatingin pa rin sa dalaga. Hinaplos niya na marahan ang mukha nito. Seeing Andrea suffering from the past, napakasakit nun sa kanya. Hindi niya alam pero kumirot ang puso niya at ayaw niya itong makita naghihirap. Nakaramdam naman si Andrea na parabang meron nakatitig sa kanya kaya marahan niyang iminulat ang mga mata at nahagip niya ang gwapong mukha ni Miguel na seryoso at madilim ang mukha nito. His face was so familiar to me. Are you okay now, Andrea? Are you in pain? Sunod-sunod na pagtatanong ng lalaki sa kanya na kinagulat niya. Ngayon niya lamang na-realize kung bakit nandito ang binata. Ang akala niya, nasa trabaho ito, pero bakit nasa harap niya ngayon si Miguel na madilim ang mukha sa kanya? Meron ka na ba ulit planong tapusin ang sarili mo? Napakurap-kurap si Andrea sa sinabi ng binata para kasi itong galit sa kanya. Umiwas na lamang siya ng tingin kay Miguel. Ayaw niya makipagtitigan rito dahil sa takot na baka saktan siya nito o anuman ang pwedeng gawin nito sa kanya. Napasabunot naman ng buhok si Miguel sa inasalang dalaga sa kanya dahil hindi niya alam kung ano nangyari sa babae pero hindi siya kinibo nito. Kanina pa siya nagsasalita pero walang Andrea na sumasagot sa kanya. Silent treatment makes him annoyed. Humugot ng hininga si Miguel. Hindi niya kaya ang ganitong pakikitungo niya sa dalaga kaya tumalikod siya sa dalaga at umalis sa silid na iyon. She gave him a silent treatment na pinakaayaw ni Miguel. Pinakaayaw niya iyon. Kinuha ni Miguel ang phone niya sa bulsa at
at may tinawagan siya. Need something? Tanong nang nasa kabilang linya. I need you to find someone for me and bring him to me. Dumilim ang mukha ni Miguel, tumiimbagang ito sa galit. Bago na naman to ah. Then sure give me the name and I will find them. Saad ang lalaki sa kabilang linya pero hindi niya sinagot ito. Ipapadala ko sa iyo ngayon. Just wait in 10 minutes. Agad niyang pinatay ang tawag at sa mukha na hinaplos niya ang kamay sa mukha niya. Let's start the revenge game. Aniya sa kanyang sarili. 2 araw nang walang pansinan at imikan si Miguel at Andrea. At kahit sa pagkain, kahit nga magkasalubong lamang sila, ni hindi siya kinakausap ng lalaki at nagtaka si Andrea dahil parang galit sa kanya ang binata. Dahil ba sa ginawa niya nung nakarang araw? Kaya gano'n na lang na hindi siya pinapansin ito? Mami, tomorrow is my birthday. Pasyal tayo sa ikay ha? Basa ni Clarissa sa katahimikan ng hapag. Bigla namang napahawak si Andrea sa mesa at sumakit ang ulo niya dahil lang para mag-blur ang images na nag-flash sa isip niya. Pumikit siya sandali para ikalma ang sarili. Lihim siyang napadilat at nagpapasalamat siya na hindi nahalata ni Miguel at Clarissa iyon. Nasapag kasi sila ng oras na iyon, kumakain ng breakfast habang si Miguel ay tahimik lang na kumakain ay palihim niyang tiningnan ng binata at halata sa mukha nito ang hindi maipintang mukha. Iki? Pagtataka niyang hindi niya alam kung anong iki, pagkain ba yun o lugar. Yes, Mami. Enchanted Kingdom or iki po. Punta tayo bukas, di ba, Daddy? Hindi alam ni Andrea pero napalingon siya sa lalaki para makita ang reaksyon ng mukha nito. Nagtama naman ang tingin nila ni Miguel kaya agad siyang umiwas ng tingin sa binata at hindi alam ni Andrea pero naiiling siya sa titig ng lalaki. Pasimple siyang napahawak sa puso niya dahil ang lakas ng tibok niyon. Oo naman, Princess. Maligo ka na. Tawagan mo si Yaya. Binuhat ni Miguel si Clarissa para ibigay sa katulong para makaligo na ang anak. Dahil nga pupunta sila ng Enchanted Kingdom, hindi man alam ng dalaga kung saan yun, isasama na lang siya sa mag-ama para maaliw naman ang sarili niya. Are you coming with us? Ha? Sasama ka ba sa amin ni Clarissa? Okay lang ba, Sir Miguel? Cut the story, Andrea. Just call me Miguel. It's okay na sumama ka. Magiging masaya si Clarissa dahil kasama mami niya. Ngumiti ang binata sa kanya at nagpaalam na umalis dahil may trabaho pa ito. Hanggang sa gumabi na, ay sabay-sabay pa rin sila nag-dinner. Hindi na muli sila nag-imikan, parang awkward nila sa isa't isa. Or ayaw lang talaga siyang kausapin ng binata, saka halata sa mukha ng lalaki na pagod ito kaya hinayaan na lamang ni Andrea. Sama ka, Mami ha? Saad ni Clarissa sa kanya at niyakap siya sa likuran. Napangiti na lamang si Andrea sa ginawa ni Clarissa. Ang cute nito, chubby cheeks pa. Hinarap niya ang bata at pinisilang magkabilang pisngin nito. Oo naman, baby. Ngumiti siya sa bata kaya kinis siya sa pisngin nito. Okay po, Mami. Good night po. Nagpaalam na si Clarissa sa kanya at umakyat sa taas kasama ang yaya niya. Nang matapos si Andrea sa paglilinis ng dining room kasama si Manang Sally, nagpaalam na matanda na magpapahinga na kaya siya na lamang mag-isa ang naiwan ron. Napabuntong hininga na lang si Andrea at napaupo. Hindi pa siya inaantok. Gusto niya pang may gawin na hindi niya alam kaya tumayo siya at naglakad palabas ang bahay nila ni Miguel. Madilim na sa labas at ang lakas ng simoy ng hangin. Tumingala siya sa langit, madami ng stars at ngayon niya lang na-realize ang ganda ng kalangitan at full moon pa. Pinikit niya ang mga mata para pakiramdaman ang simoy ng hangin na sumasagi sa buong katawan niya. She feels free at last. She can feel unharmed now, but sometimes she can feel scared. Takot na baka bumalik na muli siya sa dating buhay niya na may bumalik na alaala sa isip niya. You may kiss your wife now, Mr. Aquino. Nakangiti ang ama at ina niya habang pumapalakpak sa tuwa. Kinasal siya sa lalaki na nasa tabi niya. You are now my wife now, Mrs. Andrea Castillo Aquino.
Saad ang lalaki na nasa harap niya at nagulat siya nang makita si Miguel. Biglang tumilat si Andrea habang habol ang kanyang hininga. Nakita niya si Miguel sa nakaraan niya. Pero bakit? Anong ibig sabihin nun? Pinagpapawisan si Andrea ng malamig na sandaling iyon. Anong ibig sabihin ng alaala niya? Aniya sa kanyang sarili. At ng mga sandaling iyon, ay pinagmamasdan naman ni Miguel si Andrea habang nakatingala ito sa langit habang nakapikit ang mga mata. Nakita niya itong palabas ng mansyon kanina, kaya naman sinundan niya ito. Hindi kasi siya mapakali, baka may gawin na muli ito. Ngayon lang niya na-realize ni Miguel na ang babaeng gusto niya noong college ay hindi si Pia, kundi ang babaeng umagaw ng atensyon niya noong college pa sila. He saw Andrea at the library, hawak ang libro na nakangiti sa kanya. Ngayon niya na-realize that his wife is the prettiest on earth. Hindi ka ba papasok sa loob? Gulat naman na lumingon sa kanya si Andrea. Napahawak ito sa puso niya. Natakot ba kita, Andrea? Pag-alala niyang tanong sa dalaga at pasimple itong lumapit sa kanya. Kanina ka pa ba dyan, Miguel? Tanong niya na hindi mapinta mukha sa gulat. Hindi naman, kadarating ko lang. Nginitian niya ang dalaga. Napatitig naman si Andrea sa nakangiting si Miguel. Ang gwapo ng lalaki, lalo na sa malapitan, at mahabang pilik mata nito. Are you coming with us tomorrow? Nakatitig ito sa kanya. Okay lang bang sumama ko? Kasi alam mo naman, hindi ko alam kung ano ang Enchanted Kingdom na yon. Hindi kasi ako nakakalabas dati eh. Nag-aalala na saad niya, saka yumuko ng ulo. Kahit nakapag-aral ako ng college, hindi naman kasi ako gumagala dati. Saka sa panahon na yun, nakakulong lang ako sa bahay at eskwela. Tumitig siya sa binata. Hindi ka ba nandidiri sa akin, Miguel? Hindi alam ni Andrea kung ano ang tumulak sa kanya para itanong sa binata ang ganun. Kung alam naman niya ang sagot, siyempre nandidiri sa kanyang lalaki sa mga nalaman nito about sa kanya. Sino bang lalakang hindi mandidiri sa pagkatao niya? Kahit nga siya, inandidiri sa pagkatao niya. Nanliliit siya sa kanyang sarili para bang hindi siya dapat lumapit sa kahit na sino dahil madumi na siya. Hindi na malaya ni Andrea na nangingilid na pala ang luha niya. Hinihintay niya ang sagot ng binata sa kanyang tanong pero nagulat na lamang siya nang paglapitin ni Miguel ang kanilang noo. Hindi, Andrea. Definitely not. Nagagalit ako kapag nakikita kita na umiiyak at nasasaktan ang asawa ko. Kung alam mo lang, Andrea, gusto ko silang saktan dahil sa ginawa nila sa'yo na hindi mo naman dapat maranasan ng ganun. I'm sorry kung ngayon lang kita nakita. At kung alam ko lang, hindi ko hayaan na mangyari ito. At ngayon nakasama na kita, akin ka lang. Akin ka lang, Andrea. At kaya kong manakit. Huwag ka lang bumalik sa madalim na kinakatakutan mo. I want to protect you, my queen, Andrea. My love. Seryosong saad ni Miguel. Ang bilis naman ang tibok ng puso ni Andrea na halos mabingi siya sa lakas nito. Hindi niya akalain na meron pa palang kagaya ni Miguel. Seryoso ito sa mga sinasabi nito at hindi niya akalain na may ugali si Miguel na hinahanap niya dati pa. Gusto niya na may taong puprotekta sa kanya pagdating ng panahon dahil pagod na siya. Maraming salamat, Miguel. Mahinang saad niya at niyakap na mahigpit ang binata. I will protect you, Andrea, because you are mine. Hinarap siya ng binata at inaplos ito ang mukha niya at napapikit na lamang si Andrea na maramdaman niya ang labi ng binata. Kaya naman tinugon niya ito kahit hindi siya marunong humalik. At nahalata iyon ng binata. I will teach you love. Malambing na saad ng binata. Hindi na malaya ni Andrea na binuhat na siya ni Miguel habang magkalapad pa rin ang mga labi nila. Hindi niya namalayan na napakapit na siya sa batok nito habang wala siya pakialam sa ginagawa ng binata at kung saan man siya dalhin ng lalaki. Malaki ang tiwala niya rito. At sa hindi may paliwanag na dahilan, may bahagi ng puso niya na nakalaan para sa binata. Nang gabing iyon,
Imalayang din naman ni na Miguel at Andrea ang isa't isa. Pinaubayan ng dalagang sarili sa binata. Kinabukasan, inagising si Andrea ng 11:30 a.m. Kahit ayaw niya pang gumising, pero ing-ihi na siya, kaya bumangon siya na nakapikit pa ang mga mata at nagtungo sa bathroom at naligo siya. Hindi niya alintana ang sakit ng katawan niya. Habang nasa ilalim siya ng shower, nakapikit pa din ito habang tumingala. At bigla itong napamulat ng mga mata nang bigla mag-flashback lahat sa isip niya ang nangyari sa kanila ni Miguel kagabi. Hindi niya akalain na mangyayari ang mainit na gabing iyon. Napangiti na lamang ang dalaga sa kanyang naisip. Alam niya na hindi na siya buo. Alam niya ayon sa kanyang sarili dahil may mga napapanaginipan siya na nanganak siya pero malabo iyon sa panaginip niya. Hindi niya namalayan na nakasandal lang si Miguel sa pinto ng banyo. Halatang nag-i-enjoy ito sa nakikita nito. Halos umiwaling naman ang kaluluwa ni Andrea nang makita niya si Miguel na nakasandal sa pintuan ng banyo at ang laki ang mga mata niya dahil kitang-kita ng binata ang ayos niya. Bakit ka nandito? Why? Ayaw mo ba akong makita? Piliyong saad ng binata. Nahiyang nilagpasan niya ang binata dahil kanina pa siya tapos maligo. Pumasok siya sa walk-in closet na hindi pinapansin si Miguel. Tahimik lang silang dalawa sa loob ng sasakyan pero si Clarissa ay walang sawa sa pagkikwento tungkol sa pupuntahan nila. Mami, bili tayo ng teddy bear. Yung human size po. 1 ko yun, Mami. Masiglang saad ng bata kahit hindi niya alam kung ano ang sasagot dito. Oo naman, baby. Bibili natin yung gusto mo. Binigay niya ito na matamis ng ngiti. Yehey! Ang saya-saya ko naman! Pumalakpak pa ito sa tuwa. Nang makarating sila sa AK, ay pumarada agad si Miguel bago sila bumaba. Magsaya lang tayo, Andrea. Bulong ni Miguel sa tainga ng dalaga. Napahinto naman si Andrea nang may malaala na muli na nag-flashback sa isip niya. Maawa kayo! Ibigay ninyo kay Miguel ang anak namin! Sigaw niya sa loob ng isang malaking kwarto. Hawak lang dito brando niya ang anak nila ni Miguel na si Clarissa. Bagong silang pa lang ito. Huwag kang mag-alala, Andrea. Dahil si Pia ang mag-aalaga sa anak at asawa mo. Nakakalokong ngiti na saad ang tito niya. Dahan-dahang dumilat si Andrea at hinanap ng mga mata niya ang kanyang mag-ama. Asawa ko si Miguel at anak namin si Clarissa. Oh my God, kasal na ako ng 5 taon. Aniya sa kanyang sarili. Mami, dito, bilis! Masayang saad ng anak na si Clarissa habang hila-hila niya si Andrea na nakangiti kahit gusto na nitong maiyak dahil sa mga naalaala nitong bumabalik sa kanya. Naglakad sila patungo sa isang carousel. Gusto kasi sumakay ni Clarissa doon. Mami, sakay tayo please. Pakiyot na sabi ni Clarissa sa kanya. Oo naman anak. Sabi niya at binuhat ang bata. Saka binaling kay Miguel ang kanyang atensyon pero wala na ito sa tabi niya. Hinanap ng mata niya kung nasaan si Miguel dahil wala na ito sa kanyang tabi. Nang makita niya ang lalaki na nakangiti habang winawagayway ang dalang tiket para sa carousel ride nila. Yehey, Mami! Tara na, Mami, Daddy! Masayang hinila ni Clarissa sina Andrea at Miguel na parang isa silang masayang pamilya. Excited si Clarissa nang mag-start na ang ride ng carousel at tuwang-tuwa pa siya dahil nag-aasaran ang daddy at mami niya. Mukha kang bata. Saad ni Miguel kay Andrea dahil mas excited pa ito kaysa kay Clarissa. Huwag mo nga akong asarin. Wala ako sa mood, Miguel. Sinungitan niya ang lalaki at tinuon na lamang ang pansin sa anak. Nang matapos sila sa carousel ride, ay lumipat naman sila ng ibang ride at halos nilibot nila ang buong Enchanted Kingdom at masaya si Clarissa at Andrea ng sandaling iyon. Lalo na at first time niya makasakay ng mga rides. Halos ayaw niya umuwi dahil nag-enjoy sila ni Clarissa habang si Miguel naman ay masayang nakamasid sa kanila. Nang bandang hapon, nag-decide na silang kumain muna para pag-uwi sa bahay nila magpapahinga na lamang sila. Nagpark si Miguel sa isang famous restaurant habang hawak kamay ni Andrea ang kamay na anak nila. Masayang pumasok ang mag-ina sa restaurant na nakasunod naman si Miguel. Mami, I want this oh. Saad ni Clarissa, saka pinakita kay Andrea ang spaghetti with omelette.
Nag-order na sila. After a minute, ay dumating na rin ang order nila at masaya silang kumain habang nagkikwentuhan. Pia? Napalingon sila nang merong magsalita. Natigilan naman si Andrea nang makita ang lalaki na nagsalita. Si Patrick, ang brother-in-law niya. Gulat na gulat siya nang makita ang lalaki dito at nakangiti pa ito sa kanya. Andrea was trembling at talatang pasin iyon ni Miguel, kaya siya nito hinawakan sa kanyang kamay. Hello. Nautal na saad ni Andrea. Akala ko ba hindi ka nababalik dito sa Pinas, Pia? At akala ko ba iniwan mo na yung asawa mo? I guess nagkamali ako. Come on, Pia. Gusto mo bang iligtas si Andrea? Lumapit si Patrick kay Andrea, pero pinigilan siya ni Miguel at sinuntok ng malakas kaya napahiga ito sa sahig. Kung hindi ako nagkakamali, isa ka sa mga nanakit sa asawa ko. Tandaan mo mukha kong ito lalaki ka. Turo ni Miguel sa mukha niya. Ang mukhang ito, ang tatapos sa iyo ng paulit-ulit kapag nakita pa kitang lumapit sa asawa at anak ko. Sabay sipa ni Miguel sa sikmura ng lalaki. Gulat na gulat naman si Andrea sa ginawa ni Miguel, dahilan para kumalma siya sa takot habang tinatakpan niya ang mga mata ni Clarissa. Ayaw niyang makita ng anak ang ginagawa ng daddy niya. Pinagtitinginan na sila ng mga tao sa restaurant ng sandaling iyon. Galit na galit si Miguel at gusto niyang tapusin ang lalaki, pero pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil sa maraming tao dito sa restaurant na pagmamay-ari ang isa sa mga kaibigan niya. Kinuha niya ang cellphone niya na nasa bulsa at tinawagan ang butler niya na si Jay. Investigate, Patrick. Saad niya sa kanyang kausap. Lumapit siya sa lalaki at may kinapa sa bulsa nito. Kinuha niya ang pitaka at hinanap ang ID nito. Napatitig siya sa ID ng lalaki. Patrick Bagon. Saad niya sa kanyang kausap, saka ino-off ang tawag. Hey pare, ano nangyari dito? Nilingon ni Miguel ang kaibigan na si Travis na pag-aari ang restaurant. Babayadan ko na lamang mga nasira pare. Ba't can you keep him? Kailangan niya maturuan ng leksyon. Turo ni Miguel sa lalaki na namimilipit sa sakit. Napangiti naman si Travis at hinila ng walang sabi-sabi si Patrick palabas ng restaurant. Sinubukan ni Miguel na pakalmahin ang sarili bago marap kay Andrea at sa kanyang anak. Tapos na ba kayong kumain, Andrea? Saad ni Miguel na tila parang walang nangyari. Okay ka lang ba, Miguel? Saad naman ni Andrea na nakamasid pa rin kay Miguel, nahalata pa rin sa mukha ang galit nito. Okay lang ako, Andrea. Hinalikan niya ang noon ng dalaga. Let's go home. Nakangiti na saad ang binata sa kanya. Sige. Si Clarissa tulog na. Okay, let's go home. Kinuha ni Miguel si Clarissa at nauna nang lumabas. Nakasunod naman si Andrea sa kanya. Inayos ni Miguel si Clarissa sa backseat habang mahimbing ang tulog nito. Nang isara niya ang pinto ng sasakyan, ay binuksan naman niya ang pinto para kay Andrea. Maraming salamat. You're welcome, Andrea. Nakangiti na saad ang binata. Ilang minuto lang ang biyahe nila, nakarating na sila ng mansyon. Nang maigarahin niya sa sakyan, agad siyang nilapitan ng mga katulong. Manang Sally, pakiayos ng higaan ni Clarissa. Ready na po, Sir Miguel. Kami na po maghahatid kay Clarissa sa kwarto niya. Saad naman ni Manang Sally. Kinuha ni Manang Sally ang bata at hinatid sa silid nito, habang si Miguel naman at Andrea na lang ang naiwan sa labas ng bahay. Napangiti naman ang binata na pinagmasdan ng asawa niya na nakasandal habang natutulog sa loob ng kotse. Binuhat niya papasok na mansyon si Andrea at dahan-dahang inihiga sa kama nila. Sa isang malawak na bodega, may lamesa at may iba't ibang gamit sa ibabaw nito. Sa gitna, may nakagapos na lalaki at nakaupo sa isang bangko, nakatakip ang bibig nito ng panyo at may nakatakip ang buong mukha. Nakatayo at nakamasid si Miguel sa gilid ng lamesa, kaharap ng lalaki na hanggang ngayon ay wala pa ring malay dahil sa ginawa ni Travis dito kanina. Mataling matingin ang pinuko ni Miguel sa lalaki nang gumalaw ito hanggang sa bumiglas na ito sa mga lubid na nakagapo sa kanya. Ang ibig sabihin ay gising na ang lalaki. Tinignan ni Miguel si Jay para sa nyasan na tanggalin ang mga nasa bibig nito at nakatakip sa mukha ni Patrick.
Ngumiti na nakakatakot si Miguel sa lalaki na halatang takot na takot ito sa kanya. Yes, tama yan. Matakot ka habang tinatapos kita. Kinuha ni Miguel ang isa sa baseball bat na nasa lamesa habang nakatingin sa lalaki. Meron akong mga katanungan sa'yo. At kailangan mo maging tapat sa mga isasagot mo sa akin. Dahil pag nagkamali ka ng isasagot, iyan ay katatapos mo. Anong kailangan mo sa akin? Hindi makaayos na pagsasalita ang lalaki dahil sa sugat sa labi nito. Simple lang, Patrick. Humarap si Miguel sa lalaki na nakangiti na nakakaloko. Si Andrea ba at Pia ay kambal? Seryoso na tanong ni Miguel. Oo. Pero mas matanda ng ilang minuto si Pia. Pero, bakit kilala mo si Andrea? Halatang nagulat ang lalaki nang mabanggit ni Miguel ang pangalan ni Andrea. Ako lang may karapatang magtanong. Naintindihan mo ba? May second question. Did you abuse Andrea? Yes or no? Nakakatakot ng tingin ang lumarawan sa mukha ni Miguel. Hindi ko naman ginalaw si. Isang malakas na pagpalo ang ginawa ni Miguel gamit ang baseball bat na hawak niya dahil sa sagot nito. Kapag nalaman ko na isa ka sa mga tao na nakat kay Andrea, pagbabayaran niyo yun ng malaki. Galit na binitawan ni Miguel ang hawak na baseball bat at tinawag ang mga tauhan nito para bugbugin ang lalaki. Huwag niyo munang tapusin. Ipagamot niyo pagtapos na kayo. Saad niya at lumabas sa bodega. Galit na pumasok si Miguel sa kotse niya at pinatakbo iyon sa building niya. Kahit gabi na, ay pumunta pa rin siya sa building niya at andun si Jay sa rooftop at may mga impormasyon itong dalang nalalaman para sa kanya. Nang makarating siya sa rooftop, agad may helicopter na naka-ready. Nilapitan niya si Jay na personal butler niya / secretary. Magsalita ka ngayon, Jay. Kalmadong sad ni Miguel nang palapit ito kay Jay. Patrick Bagon, sir. Asawa ng anak ni Brando Bagon na si Diane Bagon at kanang kamay ni Mr. Bagon sa kumpanya nila na mayroong lihim na pagtingin kay Miss Andrea nung unang pagkikita pa lamang nila. Dahil lang para muntikan niya itong magalaw sa bahay nila. Nagdilim ang mukha ni Miguel sa narinig niya. At yung isa? Si Andrea, sir, at Pia ay kambal sila. Identical twins sila. At sa Cebu sila pinanganak at lumaki sila sa Manila. Dahil na-aksidente ang family nila 5 years ago, June 27, 2014, naging delikado ang buhay ni Andrea. Sabi ng doktor na nakausap ko, buti na lang nagawa nila ng paraan dahil hindi niya daw makakalimutan si Andrea. Dahil kahit nag-aagaw buhay na daw ito, ay lumalaban pa rin. Sandali, sinabi mo bang June 27, 2014? Yes, Sir Miguel. Nanlamig ang katawan ni Miguel sa narinig niya. Iyon ang araw na hinanap niya si Pia at nalaman niya na lamang na nasa ospital ito dahil sa panganak niya sa anak nila na si Clarissa. Naintindihan na ngayon ni Miguel ang lahat. Tama nga si Miko na bawat detalye na bago ay nakakubli ang totoong kwento. Ngayon ay naiintindihan na niya ang araw na iyon kung kailan nanganak si Andrea sa anak nilang si Clarissa. Hindi siya naniniwala na naaksidente ang dalaga sa araw na yon. Hinarap ni Miguel si Jay na nakangiti habang tinuro ang helicopter. Nagmamadali nang pumasok si Miguel sa helicopter. Alam mo ba kung nasaan siya, Jay? Seryosong tanong nito kay Jay. Ilang sandali pa ay naglanded ang helicopter sa isang private island at nagtaka pa si Miguel kung bakit dito sila napadpad. Anong ginagawa natin dito, Jay? Seryosong tanong niya sa lalaki. Pero naglakad lamang si Jay at iniwan si Miguel na nakatayo. Madaling araw na sila nakarating sa island kaya sinundan na lamang niya ang lalaki. Napatigil silang dalawa sa isang malaking bahay na gawa sa kahoy. Kaninong bahay to? Takang tanong ni Miguel. Jay! Sigaw ng isang babae. Nakamasid lamang si Miguel at Jay sa babaeng papalapit sa kanila. Nalaki naman ang mga mata ng babae nang makita niya ang lalaki na nasa likod ni Jay. After a long years of hiding, ang akala niya ay hindi na siya mahanap ng binata. Nanigas naman sa natatayuan si Miguel nang makita ang babaeng ilang taon niyang hindi nakikita. Natitigan niya lang si Pia na halata sa mukha pagkagulat nang makita siya. Long time no si Pia. Walang kahit anong reaksyon man lang ang ginawad niya sa babae. Bakit ka dito, Miguel? Kinakabahang tanong ni Pia.
Andito ako para magharap ng kasagutan sa mga tanong ko. Seryosong saad niya at lumapit dito. Sinamaan niya ng tingin ang babae. Okay, sige. Mag-usap tayo sa loob. Nauna naglakad si Pia papasok sa loob ng bahay habang nakasunod si Jay at Miguel. Kailan mo pa tinago si Pia dito, Jay? 4 na taon na, sir. At hindi mo talaga sinabi sa akin? I'm sorry, master. Kahit galit si Miguel, ay hindi niya pinakita yon sa babae hanggang sa makarating sila sa sala. Upo na kayo. Wika ng dalaga. Hindi ako magtatagal dito dahil naghihintay sa akin ng mag-ina ko. Walang pakialam si Miguel habang sinasabi iyon at nakamasid lamang siya kay Pia kung ano magiging reaksyon nito. Mag-ina? Takang tanong nito. Napangiti naman ng nakakaloko si Miguel. Sabihin mo, Pia, sa akin. May kakambal ka, di ba? Nakita niyang natigilan ng babae sa ginawa niya. Sabihin mo sa akin ang totoo, Pia. At hindi ko nakakalimutan mga kasinungaling ang ginawa mo sa akin sa buhay ko. Paalala niya sa babae na halata sa mukha ang takot. Oo, tama ka. Nakayuko ito habang kumukuha ng lakas para sabihin ang totoo. Hindi naman talaga ako babaeng gusto mo pakasalan 5 taon na nakakaraan. Miguel, hindi ako yun. Kundi ang kakambal ko yun. Si Andrea totoo mong asawa at hindi ako. Saka yung mga pera na wala sa'yo, hindi ako ang gumagawa nun. Kundi si Tito Brando. Natakot ako kasi sasaktan nila si Andrea pag hindi ko sila sinunod. Pero dahil sa ginawa mo, Pia, alam mo bang malapit na mawala ang asawa ko? Dahil sa pagiging makasarili mo. Inilayo mo sa akin ang asawa ko, Pia. Kung hindi ko siya nakita doon, do you think malalaman ko ang totoo? Galit na galit ang sigaw ni Miguel sa mukha ng babae. Napaupo na lamang si Pia habang umiiyak. Alam ni Pia kung gaano siya ka-selfish dahil sa ginawa niya sa kanyang kakambal na si Andrea. Sasama ka sa akin ngayon din, Pia. At harapin mo ang katotohanan. Huwag kang tatakbo. Dahil kahit anong takbo mo, mahabol at mahabol pa rin kita. Tumayo na si Miguel at iniwan ang dalaga na humahagulhol sa pag-iyak. This past few days ay hindi maganda ang pakiramdam ni Andrea dahil may mga alaala na bumabalik sa kanya. Tumayo ang dalaga at nagtungo sa banyo. She wants to take a cold shower. Nasa ilalim siya ng malamig na tubig nang may alaala na bumalik sa kanya. Siya at si Miguel ay kasal 5 years ago nung 2nd year college pa siya. Miguel confessed his feelings at nag-aya ng magpakasal sila sa judge. Please, take good care of our daughter, Miguel. Her mother was crying because she's now married. Kita niya ang ama niya nang umiti at pumalakpak habang nakatingin sa kanya nakatabi ang asawa sa harap ng judge. Wala naman ang kakambal niya dahil may lakad ito ng araw na yun. Months after, nabalitaan niya na buntis siya sa unang anak nila ni Miguel. Sobrang saya niya ng sandaling yun at masaya niya na ibinalita yun sa kanyang asawa. Really? Yes! Thank God! I'm gonna be a daddy! Andrea was so happy seeing her husband happy and contented. But months after that, she heard the bad news na naaksidente ang pamilya niya at namatay. She was so sad at palagi na lang umiiyak nang malaman ang nangyari sa pamilya. June 27. Kabuwanan na niya at kasama niya ang kakambal sa ospital. Hindi yon alam ng asawa niya dahil nasa business ito. Manganganak na ako, ate! Halos pasigaw niyang saad kaya nagmamadali si Pia na magpunta sa ospital. Nang manganak si Andrea, nasa isang malaking silid na siya. Hindi niya maaninag ang silid dahil hindi siya masyadong makadilat dahil ang bigat ng mata at katawan niya. Ikaw ang papalit kay Andrea, Pia. Dalhin mo yung anak nila at dun mo kukunin ang mga yaman ni Miguel. Gulat si Andrea sa narinig. Ang tito niya yun. Anong balak nilang gawin sa mag-ama niya? Biglang kinabahan si Andrea sa narinig. Gusto niyang idilat ang mata at ibuka ang bibig para magsalita, pero hindi niya magawa. Hindi ko pwedeng gawin yun, tito. Masaya na ang kakambal ko sa kung anong mayroon siya.
kilala niya ang boses na yon ng kakambal. Ngunit isang malakas na sampal ang iginawad dito ng tito niya. Gusto niyang sumigaw at magwala dahil sinampal ang ate niya. Gusto niyang sumigaw at humingi ng tulong kay Miguel pero wala siyang magawa, dahilan para mangilid ang luha niya. Narinig ni Andrea ang iyak ng isang sanggol, hindi kalayuan sa hinihigaan niya. Ang kanyang anak. Gawin mo ang gusto ko, Pia, kung ayaw mong mawala ang kakambal mo at ang anak niya. Rinig na rinig niya ang galit na boses ng Tito Brando nila. Naramdaman niya ang paglapit ng kung sino sa gawin niya at ramdam din niya ang hininga nito at paghikbi. Andrea, patawarin mo ko. Gusto ni Tito Brando na magpanggap akong bilang ikaw para nakawan ng asawa mo. Hindi ko sana to gagawin pero pag hindi ko ginawa, magiging delikado kayo ng anak mo. Alam kong naririnig mo ko, Andrea. Hingi ako ng tulong sa asawa mo. Babalikan kita. Saad ni Pia. Pero may narinig siya na parang hinampas ng kung ano. Dahil nang makadilat at galaw siya, ay nakita niya si Pia, ang kakambal na walang malay. Lalapitan niya sana ang kakambal nang may pumalo rin sa ulo niya, dahilan ng pagkakoma at malimutan ang mga alaala. At yun ang araw na huling nakita ni Andrea ang kapatid na si Pia, dahil nagising na lang siya na nasa probinsya na siya sa Cebu, kasama ang tito at tita niya, saka ang brother-in-law nito, at doon nagsimula na ang pananakit sa kanya. All her memories of the past was back. Malinaw na malinaw sa kanya ang mga alaala na kinalimutan niya. She forgot about her husband and daughter. Sa dami-daming pwedeng kalimutan, bakit ang anak at asawa pa niya? Almost 5 years siyang nagtiis. She left her daughter and husband to her twin sister habang siya ay sinasaktan ng mga taong inakala niyang pamilya. Bakit kasi nawala ang family nila? Bakit kami pang magkambal ang nagsuffer ng ganito katagal? Nadamay pa ang kakambal niya, pati na ang asawa na wala man lang kaalam-alam sa mga ginawa ng masasamang tao na tito niya. Pinikit ni Andrea ang mata at tinakpan ang tenga habang iyak ng iyak sa ilalim ng shower. Gusto niyang saktan ang sarili dahil wala siyang nagawa para sa pamilya niya. Ano ba, Andrea? Open the door! Sigaw ni Miguel habang katok ng katok sa pintuan ng banyo. If you don't open this door on a count of 3, I will break it! Galit na may pag-aalala na sigaw ni Miguel. Hindi narinig ni Andrea ang sigaw ng binata. Wala siyang pakialam sa paligid dahil iyak lamang siya ng iyak ng sandaling yun. Miguel broke the door without counting at nakita niya si Andrea na nakaupo sa ilalim ng shower. Takip ang tenga at nakapikit. Miguel's heart ripped into 2 pieces when he saw Andrea crying. Nilapitan niya ang asawa at niyakap, dahilan para magulat si Andrea. Miguel, I remember everything now. Panganganak na ako nun. Kasama ko si Pia. But when Clarissa came out, our baby, hindi ko siya nahawakan that time. Hindi ko siya nakita dahil may in-inject sila sa akin para bumigat ang katawan at pagdilat ko. Then Pia told me na ililigtas niya ang anak natin at hihingi ng tulong sa'yo pero pinalo nila si Pia sa ulo. Gusto ko sana siyang lapitan pero pinalo rin nila ako. That's why I'm in a coma for 1.5 months. Nagising na lang ako na walang maalala at nasa Cebu na. And doon nila ako sinasaktan. I'm sorry. Umalis ako na walang paliwanag. Iniwan kita nang hindi mo man lang alam. I'm sorry, Miguel. Shh. Don't cry, my Andrea. I know you suffered a lot, and I understand that, love. We will take revenge to those people who hurt you. Don't cry. I hate seeing you like this, Andrea.
Hinalikan siya sa noo ng asawa at binuhat bago lumabas ng bathroom. Kumuha ng towel si Miguel para punasan ang basang katawan ng asawa bago siya nito binihisan. "Did you remember everything?" Miguel asked. Bahagyang tumango si Andrea. "I feel useless as your wife, Miguel. Wala man lang akong nagawa." Miguel looked at her wife na nakayuko. Walang gustong gawin si Miguel ng oras na yun kundi halikan ang kanyang asawa at iparamdam dito na wala itong dapat ikatakot. Hindi kaya ni Miguel na magalit sa asawa. Mahal na mahal niya si Andrea ng sobra at kaya niyang manakit para lang sa asawa. At ngayon na bumalik ang alaala ng asawa, dapat niya na ito kasama palagi. Gustong itama ni Miguel ang lahat. Ayaw niyang makita ang asawa na sinisisi ang sarili dahil sa mga nangyari. "Just rest, Andrea, and I'll clean the mess." Hinalikan niya ito sa noo at kinumutan niya ang asawa. "You're not mad at me?" Takang tanong ni Andrea sa kanya. "Nope, hindi ako nakaramdam ng galit sa iyo, love. I can't be mad at you. And do you think hindi ko malalaman ang totoo? Wife, you know me. And yes, I am. I am mad to the people who did this, who kept you away from me, at sa mga taong dahilan ng paghihirap mo." Coldness and serious baritone voice appeared. Hinaplos ni Andrea ang muka ng asawa na madilim at walang anumang emosyon ang nakikita sa muka nito. "Thank you, Miguel." At marahan niyang dinampian ng halik ang asawa. "Mommy!" Nakangising wika ni Clarissa habang patakbo itong lumapit kay Andrea. She smiled when she saw her beautiful daughter. Hindi alam ni Andrea kung ano ang mararamdaman niya, lalo na ngayon na malinaw na niyang nalaman na anak niya talaga si Clarissa. Nung nakaraan ay tila mga imahe lamang ng nakaraan, pero ngayon ay alam na niya ang katotohanan. Anak niya talaga si Clarissa, ang nag-iisang prinsesa nila ni Miguel. "Mommy, let's play?" "Sure, baby." Seeing a little version of herself in Clarissa, walang paglagyan ang saya sa puso niya. Dati, hindi niya nahawakan ng anak, pero ngayon, yakap na niya at kalaro. Naglaro nga sila ng anak at buong araw silang magkasama at hindi alam ni Andrea kung saan nagpunta ang asawa niyang si Miguel. Miguel gritted his teeth when he saw the pictures of the people who hurt her wife 5 years ago. "Jay, find them one by one and bring them to me alive." Isang nakakatakot na boses ang umalingaw-ngaw sa opisina niya. "Yes, master." Umalis agad si Jay sa harap niya. Anger and no mercy showed in his face. Iisa-isahin niya ang mga taong nagpahirap sa asawa. Hindi niya papalagpasin to. He owns Andrea. Asawa niya na ang pinag-uusapan dito kaya dapat niya itong paghiganti sa mga taong hindi ito itinuring na tao. Kinuha niya ang phone sa bulsa at tinawagan ang private attorney niya. "Find Agnes Bagon at tapusin niyo siya." Napakaseryosong saad ni Miguel. Masama na akong masama, pero wala na sa isip niya yun dahil gusto niyang magbayad sila sa nagawa nila sa pamilya niya. "Sure, Mr. Aquino." Gusto ni Miguel na mawala sa landas niya ang mga tao na dahilan para matroma ang asawa niyang si Andrea. Nag-aalala siya para sa kanyang asawa. Ayaw niyang makita ang asawa na nahihirapan at ayaw niya itong nakikita na umiiyak. Huminga ng malalim si Miguel at pinakalma ang sarili. Pero dahil hindi mapakali si Miguel, ay umuwi siya sa mansyon para makita ang anak at ang asawa niya. Nakita ni Andrea ang pagpasok ni Miguel habang nakakunot ang noo nito na lumapit sa kanila ni Clarissa. Nagtaka ang dalaga. Magsasalita na sana siya nang yakapin siya ng mahigpit. Hindi na lang nagsalita ang dalaga at niyakap pabalik ang asawa. Halatang busy ito sa trabaho niya at ayaw niya makialam pa rito.
Tahimik lang siya habang yakap niya si Miguel. At ilang sandali pa, ay hindi na mapigilan ni Andrea na magsalita sa pagitan ng yakap nila. "Something wrong?" tanong niya sa asawa. "Nothing. I'm just missing you." Bulong nito, kaya hindi niya mapigilang matuwa. "You are mine, Andrea." Bulong nito sa tenga niya. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Andrea sa sinabi ng asawa niya. Sa tagal ng panahon, ngayon niya napatunayan na isa si Miguel sa mga lalaking dapat alagaan at protektahan sa lahat ng sakit. "I'm all yours, Miguel." Bulong ni Andrea sa asawa na humiwalay sa pagyakap sa kanya. "I love you, wife." Saka hinalikan siya ng lalaki sa labi. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain ng dinner. Hindi maipinta ang saya sa muka ni Andrea dahil kasama niya ang pamilya niya ngayon. Sa mga taon na naghihirap siya, alam niyang naghihirap din ang anak niya kahit kasama nito ang kakambal. Napahinto si Andrea nang maisip ang kakambal. Okay lang kaya ito? Kumusta na kaya siya? Kahit may kasalanan ng kakambal niya, hindi niya kayang magalit dito. Kasi alam niyang ginawa lang yun ni Pia para protektahan siya sa mga kamay ni Tito Brando. "Wife?" "Mommy?" Napalingon siya sa mag-ama na kanina pa nagsasalita pero hindi niya naman naririnig dahil sa malalim ang iniisip niya. Alam ni Andrea na hindi pa siya ligtas dahil pag nalaman ng Tito Brando ang totoo, hindi siya nito titigilan kahit saan pa man siya nakatago. "Hey wife, are you really okay?" "Ha?" Miguel was confused when he looked at his wife na kanina pa tila malalim ang iniisip. At gusto niyang malaman yun. Ayaw niyang makita ang asawa na nagkakaganito. Nang matapos ang pagkain, hinatid nila si Clarissa sa silid nito. Saka sila pumasok sa silid nilang mag-asawa. "Tell me wife, anong iniisip mo?" Yan agad ang tanong na bumabagabag kay Miguel nang makapasok sila sa silid. Lumingon si Andrea, nahalata sa mga mata ang takot. Halos manigas ang katawan ni Miguel nang makita ang asawa na umiyak. "What happened? Why are you crying?" Sa boses nito, halata ang pag-aalala niya kay Andrea. Niyakap lang siya ni Andrea at umiyak sa mga bisig niya. Hindi naman alam ng lalaki kung ano ang problema ng asawa niya. Pero isa lang ang nasisigurado niya. Yun ay kung bakit nagkakaganito na naman ang asawa niya. "Those people will not gonna stop until my wife is still alive." Pero sa tingin ba nila, papayag siya na mangyari yun? He will do everything and he will risk his life to protect his wife. 2 araw na hindi nagkikita sina Andrea at Miguel dahil may mga importanteng gagawin ang binata at naiintindihan naman yun ni Andrea. Lalo na at busy ang asawa at kilala sa larangan ng negosyo. Andrea was preparing food for her daughter. Nag-aya ang anak niya na mag-swimming. May malaking pool naman kasi sa likod ng mansyon. Nakangiti si Andrea habang naglalakad patungo sa pool, dala ang tray na may lamang pagkain na niluto niya. Nakita niya agad si Clarissa na nakalutang sa pool gamit ang salbabida habang masayang nagtatampisaw. Seeing her daughter happy makes her heart flatter. Nilagay ni Andrea ang tray sa table na nasa side ng pool. "Baby, come here!" Tawag niya sa anak. "Mommy!" Biglang sigaw ng anak niya at nakita niya itong palapit habang nakangiti sa kanya. Niyakap siya nito habang naglalambing. Hindi maiwasan ni Andrea nang umiti dahil ang katangian na ipinapakita ng anak niya ay isa sa mga nagustuhan niya kay Miguel. "Mommy, can we order pizza, please?" Nag-puppy eyes ang anak nito sa kanya. "Ang cute naman ng baby ko." Pinisil niya ang pisngi nito. "Mommy,
You love Daddy, right? Napalingon si Andrea sa anak na nakakunot ang noo niya. Sa pagtataka. Why, baby? Takang tanong niya sa anak. Dahil nakita ko po na masaya na si Daddy ngayon. And you know, Mommy, si Tita Pia at Daddy, lagi sila nag-aaway nun. Nagulat naman si Andrea sa sinabi ng anak niya. So kilala ni Clarissa si Pia na kambal niya? Napatitig lang siya sa anak na hindi makapaniwala. How did you know that I'm not Tita Pia? Curious na tanong niya sa anak na tumawa. I can feel it, Mommy. Siya kasi Tita Pia ang nagsabi sa akin na hindi ko siya true na mommy. Kasi ang mami ko daw ay nasa province kasama mo daw ang Tito Brando, sabi niya. Ang kailangan daw niya ay protektahan ikaw, Mami. Tsaka sabi niya, mahal na mahal ka daw ni Tita Pia kahit na madami daw siya kasalanan sa'yo. And you know, Mommy, Tita said na napakabait mo daw. Sa puntong yun, nangilid ang luha ni Andrea at niyakap niya ang anak. All these years, her daughter knew about what happened years ago. Pero buti na lang hindi nito alam kung ano ang nangyari sa kanya. At gusto niyang magpasalamat sa kakambal niya. Pinalaki niya ng maayos ang anak niya kahit malayo siya. And she knew that her twin is a great mom. You are a milestone for me, Clarissa. Saad niya sa anak niya at niyakap ito ng mahigpit. Andrea enjoyed eating lunch together with her daughter. Nagkwentuhan sila at naglaro. They had so much fun together, like mom and daughter bonding. 3 p.m. in the afternoon, pinatulog ni Andrea ang anak niya. Habang siya ay nilinis ang kwarto ng anak niya, pati na rin ang kwarto nila ng mag-asawa. Nang matapos siya sa paglilinis, bumaba siya para magtimpla ng kape. Habang nasa kusina siya, hindi niya namalayan na nandun si Miguel na nakatitig sa kanya habang nakasandal sa pinto ng dining room nila. Nakafocus lang si Andrea sa ginagawa niya nang maramdaman niya na may yumakap sa bewang niya. Love, I miss you so much. A husky voice came from his lips habang hinalikan ang leeg ng dalaga. Halos hindi makafocus si Andrea sa ginagawa niya dahil ang kamay ni Miguel ay naglalakbay sa katawan niya. I love you, honey. Saad ng binata at hinalikan siya. I love you so much, Miguel. At tumugon siya sa halik nito. Nasa office ngayon si Miguel at walang emosyon na nakatitig kay Mr. Brando Bagon, ang tito ni Andrea na nakangiti sa kanya. Ngayon ay para bang maamong tuta nakaharap ang amo nito. Nakatitig lang si Miguel sa matandang lalaki. Marami nang nalaman si Miguel about sa tito ni Andrea. Isa na dito ang pagbibenta ng bawal na gamot at nakapasok na din ito sa black market sa Asia. Kaya pala wala ito sa Pilipinas ng ilang buwan. Alam na alam niya ang pagpapatakbo nito ng mga maling gawain. Isa si Miguel sa multi-billionaire sa buong Asia. Kilala siya bilang business tycoon. Kilala din siya sa bentahan ng mga black market sa abroad. Napaka-VIP ni Miguel dahil kilala ito sa paggawa ng iba't ibang uri ng armas. So, tell me, Mr. Bagon, what will you do if the Leon will kill you? Baritonong tanong niya sa lalaki. Nagtaka ang matanda sa sinabi niya na wari ba'y may ibig sabihin dun sa kanya. Nakatitig lang si Miguel kay Mr. Bagon. Nakunot ang noo na nakipagtitigan dito. Simple question. Hindi mo masagot. Gustong patamaan ng armas ni Miguel ang matanda na nasa harapan niya ngayon dahil hindi naman ito maayos kausap. Oh, what do you mean by that, Mr. Aquino? Inosente na tanong nito. Dahilan para higitin ni Miguel ang armas na nasa gilid ng table niya at walang alinlangan na pinutok yun na tumama ang bala sa gilid ng sofa kung saan nakaupo ang matanda. Gulat at kaba ang tanaw niya sa mukha ni Mr. Bagon.
Straight to the point, Mr. Bagon. What did you do to my wife? Hindi man tanong yun, pero alam na alam ni Miguel kung ano ang ibig niyang sabihin. Ano bang pinagsasasabi mo, Mr. Aquino? Kasama mo na ang asawa mo. Matagal na, hindi ba? Nakangiti ito kay Miguel. Really? What's her full name? Agad na tanong nito. Pia Aquino, sagot nito. Nawala ang kalmadong Miguel na kanina lang ay kausap ng matanda. Galit ang mababanaag sa gwapong mukha ng binata ngayon. Alam mo kung sino talaga ang asawa ko, Brando. Pero tinago mo siya sa akin at pinalit mo si Pia. Hindi ba tama ako? Pia wasn't my legal wife. Nagpanggap lang siya as my wife for a long time. For years. Wala man lang akong kaalam-alam na hindi pala siya ang totoo kong asawa. Kaya ngayon, Mr. Bangon, maniningil ako sa'yo. Tumayo si Miguel sa pagkakaupo at lumapit kay Mr. Bagon at sinuntok ito ng pagkalakas-lakas, dahilan para matumba ito. Look, Mr. Aquino, what are you saying? Ano ba pinagsasasabi mo? Isang kaibangan ng mga sinasabi mo? Masama ang tingin ni Mr. Bagon sa kanya. You! Turo niya sa matanda. You took my wife away from me! Kaya ngayon, you will pay for it! Kinasa ni Miguel ang armas na hawak niya at walang alinlangan na pinutok yun, saka natamaan ang binti nito, dahilan para mapahiyaw ito sa sakit. Parang walang narinig si Miguel ng sandaling yun. Tila naging kontrabida ang itsura ni Miguel ngayon. Seeing Mr. Bagon suffering from pain habang hawak ang binti nito na may tama ng bala ng armas. Nakangiti ang lalaki habang nakatingin sa matanda na namimilipit sa sakit. Kulang pa yun para sa ginawa nito sa asawa niya. I wonder if ganito ba kasakit ang ginawa mo sa asawa ko 5 years ago, Mr. Bagon. Alam mong hindi si Pia ang totoo kong asawa, diba? Tell me, Mr. Bagon, what is your valid reason for taking away my wife? Pilit na pinakalma ni Miguel ang sarili habang nakasandal siya sa office table niya. Kaharap ang matanda na ngayon ay namimilipit sa sakit. Ikaw, napakasama mo. Humanda ka sa akin. Tatapusin kita, tandaan mo yan. Galit na sigaw nito sa lalaki. Pero nginitian lamang ito ng binata. Hindi pwedeng mabuhay ng matagal ang matandang nasa harap niya. Nag-pop ang video na pinakita ni Jay sa kanya 2 days ago. Tama na! Sa boses pa lang, alam ni Miguel kung sino ang taong sumigaw sa video. Humigpit ang paghawak niya sa cellphone habang titig na titig sa video. Nakagapos si Andrea sa upuan habang may ginagawa ang dalawang lalaki at kilalang kilala ni Miguel kung sino ang dalawang yun. Si Patrick at Brando. Dahil sa sobrang galit ay itinapon niya ang cellphone dahilan para masira yun. Do you think na madali akong mamatay? Come to think of it, Mr. Bagon. Gusto mo akong tapusin pero ikaw ata ang mauunang mawala sa ating dalawa ngayon. And I will make sure na hindi ka makakalabas sa building na to na buhay. Bawat bitaw na salita ni Miguel ay may kasamang galit. Hindi niya hahayaan na makalabas dito ang lalaki. Bye, Mr. Bagon. Kasabay nun ang putok ng armas na tumama sa lalaki, dahilan para mawala ito. Nakatitig si Miguel sa walang buhay na katawan na nakahilata sa sahig dito sa office niya. Kinasa ni Miguel ang armas bago inilagay sa mesa at kinuha ang cellphone sa bulsa niya para tawagan si Nicolas. What do you want, Miguel? Tanong agad ni Nicolas nang makasagot ito. Si Nicolas Salazar ay isa sa mga tauhan ni Miguel sa mafia business. Si Nicolas ang tagalinis ng kalat ni Miguel, mapapersonal o trabaho man yun. Clean the mess I did right now in my office. Bored niyang sagot sa lalaki.
Ginawa mo talaga yun, Miguel? I can't believe it. Alam mong may honeymoon kami ng misis ko. At alam mo, off-duty ako. Nagkalat ka pa din. Pero hindi kita masisisi. Papunta na si Zoren dyan. Sagot nito sa kabilang linya at in-off agad ang tawag. Napailing na lang si Miguel. Bumuga siya ng marahas habang nilalaro ang armas na nasa kamay niya at nakatitig siya kay Brando Bagon. Ilang sandali pa ay nagring ang phone niya kaya sinagot niya agad ito. Miguel, wala na si Agnes Bagon at Patrick. Nakita sila na walang buhay sa isang bodega. Nawala ang linya. Napangiti si Miguel sa narinig niya. Alas, my wife's life is peaceful now. A few months later, maayos naman ang takbo ng buhay ng mag-asawa. They can go anywhere and everywhere. Nakapunta na sila ng Palawan, Cebu, Bohol, Cagayan, Tagaytay. Nakapunta na din sila ng ibang bansa like Japan, Singapore, Paris, London. Anywhere Andrea and Clarissa wants to go, ay papayagan sila ni Miguel kung saan masaya ang mag-ina niya. Ngayon ay naghahanda si Andrea ng pagkain para sa lunchtime nila ng pamilya niya. Habang busy si Andrea sa pag-aasikaso, narinig niya ang tunog ng doorbell, kaya napalingon siya. Nasagip ng tingin niya ang asawa na ito mismo ang nagbukas ng pinto. Hindi niya ito nakita kung sino ang bisita nito. Nang matapos si Andrea sa pag-aayos ng pagkain para sa mag-ama niya, sakto naman ang pagpasok ng asawa niya, bit-bit ang anak nilang si Clarissa. Pero nagulat si Andrea na may babae palang nakasunod sa likod ng asawa niya. Halos hindi siya makagalaw nang makita at makilala niya ang babae na nakasunod kay Miguel. She's staring at the woman who looks like her. At hindi siya nagkakamali. Kakambal niya ito. Hi, Andrea. Kumusta ka na? Mahina, pero rinig niya ang sinabi ng babae. Hindi nagsalita si Andrea. Pero nakatitig lang siya sa babae na para bang nahihiya sa kanya. Lumapit si Miguel sa kanya at niyakap siya nito. Hey honey, she's here to talk to you in private. Saad nito, pagitan ng pagyakap niya dito. Pero wala pa ring imik ang dalaga hanggang sa magsimula silang kumain ng tanghalian. Hindi nagsalita si Andrea hanggat matapos ito sa pagkain. Ni hindi niya balak kausapin ang kakambal nito dahil hindi pa siya handa na harapin ang kakambal. Wala siyang balak na kausapin ang kakambal ngayon. Dahil ano naman ang pag-uusapan nila? Mommy, are you okay? Nabigla si Andrea nang magsalita ang anak sa gilid niya. Yes, baby. Mommy's okay. Don't worry. Saad nito habang patuloy sa paghuhugas ng pinggan. Nasa dining area si Andrea. Naghuhugas siya ng plato kahit si Manang Sally sana ang maghuhugas. Kaso nagpresenta ang dalaga na siya na lang ang gagawa. Nagtaka nga ang matanda sa inasal ng dalaga. Kasi ang totoo, gustong iwasan ni Andrea ang kakambal at si Miguel. Nakafocus si Andrea sa paghuhugas nang may yumakap sa kanya galing sa likod. Hey wife, you okay? Pag-aalalang tanong nito. I'm okay. Maikling sagot nito sa asawa. You're not a good liar, wife. Bulong nito sa kanya. Hindi gumalaw si Andrea dahil sa sinabi ng asawa sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Andrea habang binabanlawan ang plato habang yakap siya ni Miguel sa likod. It's okay if you don't want to talk to her, wife. She just wants to see you, that's all. Ang kulit niya kasi. Saad nito sa kanya at bumitaw sa pagkakayakap nito. I know you're uncomfortable with her. I'm sorry, wife. Lumapit ito sa kanya at ginawaran siya ng halik sa ulo. Dahilan para mapapikit si Andrea at humilig sa matipunong dibdib nito. Thank you, hon. Mahina, pero rinig yun ni Miguel and that made him smile. Let's go, honey. Kanina pa kita napapansin na nakastay sa dining area. Hiniwasan mo ba ako?
Inosenteng tanong nito sa dalaga, dahilan para mapalingon si Andrea sa kanya. Hindi mapigilan ni Andrea ang tumawa ng mahina dahil sa mukha ng asawa na nakapout sa harap niya na parang nagtatampo. Saktong natapos na siya sa ginagawa at humarap sa asawa. Ang gwapo naman ng asawa ko. That made Miguel smile. You know, wife, you're unfair. Saad nito sa kanya, dahilan para tumaas ang isang kilay niya. Why? Takang tanong niya dito. You always make me crazy over you, honey. Sa kasunod nun ang paghalik niya sa mga labi nito ng marahan. Both of them enjoyed the kiss while in the dining area. Miguel loves Andrea more at napatunayan niya yun. Mahal niya ang asawa. After a minute, naghiwalay ang halik nila at napagdesisyonan nila na magtungo sa sala at nadatnan niya si Clarissa na kalaro si Pia. Nakita ni Andrea kung gaano kaalaga si Pia. She was a mother material dahil bata pa lang sila. Ito na ang tumayong ina sa kanya. Wife, let's go to our room. You need to change. We're going somewhere. Napalingon ito kay Miguel na nasa may hagdanan na pala. Dahilan para tumingin din si Clarissa at Pia. Mommy! Tawag ng anak niya at tumakbo. Look, Mommy! Mommy Pia gave it to me, oh! Pinakita ng anak niya ang bracelet na gold. Andrea gave her a smile, saka nilingon ang kambal na nakatitig pala sa kanya. She gave her a smile, dahilan para mailang ang kambal niya at umiwas ng tingin. Naalala tuloy ni Andrea, pag ganun na nahihiya siya, ay pag guilty or may masama itong nagawa. Thank you for taking care of Clarissa, ate. Saad niya na kinagulat ng kambal nito. Saka nanlaki ang mata na napatingin ito ng straight sa kanya. You're not mad? Hindi alam ni Andrea, pero napatawa siya sa inakto ng kakambal. Why would I be? Besides, you did great raising my daughter without me. Sa sinabi niya na yun, natahimik bigla si Pia at umiwas ng tingin, kaya nailang naman siya. It's okay, Pia. Kahit kailan hindi ako nakaramdam ng galit sa'yo dahil alam ko na ginawa mo lang ang bagay na yun para mailigtas ako at nagpapasalamat ako dahil minahal at pinalaki mo ng maayos si Clarissa. Sabi niya. Yun ang naging dahilan para agad tumakbo ang kambal niya para yakapin siya. Nag-iyakan silang dalawa habang pinag-usapan nila ang mga nangyari sa kanila. Hindi nila alam na kamasid si Miguel sa kanila na nakangiti. Miguel was thankful to her wife. Masaya siya na makita ang asawa na masaya at ang kambal nito na magkaayos na sila. Isa ito sa achievement na nagawa niya para mapasaya ang asawa na ilang taon din na naghirap sa mga kamay ng mga tiyahin at tiyuhin nito. Ngayong araw ay aalis silang dalawa ni Miguel at hindi alam ni Andrea kung saan sila pupunta ng asawa niya. Kahapon kasi ay namasyal sila ng kambal niya sa mall kahit ayaw niyang samahan siya ng asawa. Pero ang kulit ni Miguel dahil sumama ito at nakibonding sa kanila ng kambal niya. Kasama naman si Jay na butler ni Miguel. Nagulat nga silang dalawa ni Miguel sa pinagtapat ng dalawa sa kanila. Jay Solomon is a billionaire businessman. Isa siya sa business partner ni Miguel. Pero nagtaka ang dalaga kung bakit siya naging butler ng asawa niya. Because that is a payment, Miss Andrea. I love your twin, Pia. Kaya nga umamin ako sa kanya. At yung asawa mo, ginawa akong butler, kabayaran daw to dahil may gusto ako sa kakambal mo. Hindi alam ni Andrea kung matutuwa or maiinis ba siya sa sinabi ni Jay. Dahil matagal na pala silang may relasyon nung naglayas si Pia sa mansyon at may iniwan na sulat. Ang daming nalaman ni Andrea sa kakambal niya. At akala ni Miguel, pera ang habol ni Pia sa kanya. Yun ang araw na nalinawan silang lahat. At si Jay naman, gusto na atang mapakasalan ang kambal niya. Kaya humingi ng blessing sa kanila ni Miguel. Andrea agreed, pero si Miguel
hindi pa siya pumapayag dahil si Jay at Pia ay may kasalanan kay Miguel. At alam niyang si Miguel ay yung tipo ng taong hindi madaling magpatawad sa mga taong may kasalanan sa kanya. At alam din ng dalawa yun, kaya iniintindi nila ang asawa niya. Balak na nga sanang magtanan ng dalawa. Nagpaalam pa sila kay Andrea at Miguel. Pero sa pagkakataon na yun, ay pumayag silang mag-asawa. Baka kasi ano pa ang masamang mangyari sa kakambal niya. At saka tiwala siya kay Jay. Isang red-fitted dress backless with stiletto ang suot ni Andrea that made her so gorgeous with a simple look. Naglagay din siya ng light makeup bago lumabas ng silid nila mag-asawa. Nagulat siya nang makita ang asawa na nakasandal sa pader kaharap ng silid nila. Nakasuot ng dark blue suit. Napakagwapo ng asawa niya. "Can we go now?" Tanong ni Andrea kay Miguel na nakatitig lang sa kanya. "Wow, honey, you are so very stunning today. Nagdadalawang isip ako kung aalis ba tayo or hindi. Besides, investment party lang naman yun. Tsaka, look at you. I know, madaming matang gustong makuha ka." Miguel possessively said. Andrea smiled, seeing her husband na nakapout sa harap niya. "He's really cute." Ngumiti siya at yumakap ang asawa. "Do you want me to change? Tell me, hon." Tanong niya kay Miguel na nakangiti at hinalikan niya ito sa labi na agad namang tinugon ni Miguel. Bago pa umabot sa kama ang halikan nila, bumitaw na siya at kinurot ang pisngi ng asawa dahilan para magpout ulit ito. That made her smile. Ang clingy ng asawa niya at gusto niya yon. They're cuddling every night. Sanay na siya sa ugali nito na hindi maipaliwanag. "No need to change, wife. But please, don't let other men touch you. You know that I'm very possessive when it comes to you, honey. Diba?" Those puppy eyes. Yes, her husband makes puppy eyes. Kaya naging soft ang mukha niya at niyakap ang asawa at hinalikan nito. "You know I hate men, except for you, hon." And that made her husband smile proudly and hugged her tightly. "God, I love you very much, Andrea." Bulong ni Miguel sa kanya. After a few minutes ay nag-decide na sila na bumaba na. Wala si Clarissa ngayon. Kasama nito si Pia. Gusto daw nito nang magkasama muna kami ni Miguel dahil alam ng kambal niya kung gaano niya kamiss ang asawa niya dahil taon din siyang hindi kasama ni Miguel at nagpasalamat siya sa kambal niya. "Magandang araw po, ma'am and sir." Bati ni Manang Sally sa kanila nang makita sila sa sala. "Good morning po, Manang. Aalis po muna kami ni Miguel ngayon. Baka gabi na po kami makauwi. Ikaw munang bahala dito, Manang, ha. Wala si Clarissa, kasama ni Pia." Saad ng dalaga habang ang asawa niya ay unang lumabas na sa mansyon. "Nako, ma'am, huwag kayong mag-alala. Ako na po bahala dito. Mag-enjoy po kayo sa date niyong mag-asawa." Masayang saad ng matanda sa kanya, dahilan para mamula ang mukha ni Andrea. Ang sarap pala sa pakiramdam na marinig sa ibang tao ang salitang mag-asawa. Nagpaalam si Andrea sa matanda at lumabas sa mansyon na nakangiti ng matamis habang pumasok sa front seat ng sasakyan, kaya nagtaka ang asawa niya. "You look so happy, wife." Saad ni Miguel. Ngumiti naman siya at tumango rito. Napangiti na lang si Miguel at nagsimula ng mag-drive patungo sa isang hotel kung saan gaganapin ang investment party ng mga multibillionaire. Isa yung big event at gusto niyang isama ang asawa niya. At alam niyang sa event na yon maraming mata na magnanais sa asawa niya dahil ang ganda nito sa red-fitted na suot niya. Pero hindi niya hahayaan na may lumapit sa asawa niya. Naiisip pa lang niya na may lumapit sa asawa niya ay nakakaramdam na siya ng selos. Pumarada ang sasakyan ni Miguel sa Salazar Hotel, the elegant hotel na kilala sa bansa, at ang may-ari nito, si Nicolas Salazar, isa ding multibillionaire. Isa rin siya sa mga kaibigan niya na pinagkakatiwalaan niya. Lumabas siya at pinagbuksan ang asawa.
Binigyan lang siya ni Andrea ng matamis na ngiti bago kumapit sa braso niya ng mahigpit, dahilan para mapangiti siya. Hindi nga pala sanay ang asawa niya sa mga event na ganito dahil madaming tao na nakakasalamuhan nila, kaya hinawakan niya ang bewang ni Andrea at inilapit ito sa kanya, dahilan para lumapit ito at bumulong ito sa kanya. "Huwag mo kong bibitiwan, ang daming lalaki nakatitig sa akin. I don't know if tama ba ang hinala ko." Kaya naman napatingin siya sa paligid at tama nga ang asawa niya. Miguel gritted his teeth. Gusto niyang lapitan ang mga matang nakatitig ng kakaiba sa asawa niya. "I hate those looks." "I know, honey, and I feel it too. So kung ayaw mo kong mabastos ngayong gabi, huwag mo kong bitawan." Nakangiting saad ni Andrea kay Miguel. "No one will come near you, hon. I swear. Pag nilapitan ka nila, sigurado kung hindi na sila masisikatan ng araw." Seryosong saad ni Miguel, kaya napailing na lang si Andrea at humagikik na lang sa asawa nito habang papalapit sila sa isang table na halatang mayayaman ang mga nandun. Nanatiling tahimik ang dalaga habang sobrang higpit ng pagyakap ng asawa niya sa bewang niya. Napaka-overprotective nito kung tutuusin. "Good day, Mr. Aquino. What a beautiful wife you have here." Isang nasa late 30s ang nagsalita at lumapit sa gawin nila. "Same to you, Mr. Cheng. This is my gorgeous wife beside me, Mrs. Andrea Aquino." Napangiwi ang dalaga nang makita ang kakaibang ngiti ng matanda sa kanya, dahilan para mapayakap siya kay Miguel ng mahigpit. Hindi ko gusto ang titig ng matanda na kausap ni Andrea ngayon. Sa titig pa lang nito para bang may binabalak na siya. Halos gusto kong sampalin ng lalaki ngayon dahil sa titig niya na parang nakakabastos. Anya sa sarili. Ilang sandali lang, nagpaalam na si Miguel kay Mr. Cheng at lumapit kami ng ibang table. "I hate that man. Makatitig sa akin parang may binabalak siya." Bulong ni Andrea nang ipinaghila siya ng upuan ni Miguel. "I feel that, wife. Pinigilan ko nga lang ang sarili ko na gumawa ng gulo." Saad ni Miguel at tumabi sa kanya ng upo, kaya nilingon ko siya at hinaplos ang mukha niya. Napatitig siya sa akin ng malumanay. "Hayaan mo na, Han." I smiled at him at ginawaran siya ng halik sa labi. "I'm all yours, Han." At humagikik ako, dahilan para mapangiti si Miguel sa akin. Nag-usap lang kami ni Miguel habang nagsimula na ang opening ng event. Nakatuon lang ang atensyon naming dalawa sa stage at gano'n na lang ang paglaki ng mata ko nang i-announce ng host ang pangalan ni na Jay at Pia. "Let us welcome Mr. Jay Solomon and his wife, Mrs. Pia Castillo Solomon." Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan sa buong paligid ko. Pati si Miguel pumalakpak din. "Today is our biggest event on earth. Nandito lahat ang mga millionaire and billionaire business tycoons. Let's give them a round of applause. Mr. and Mrs. Aquino." Nagsitayuan ang lahat at pumalakpak. Inalalaya naman ako ni Miguel para umakyat sa stage. Nang makaharap ko ang host ay ngumiti ito. "What a beautiful wife. Wait, ikaw yung wife ni Mr. Solomon, right?" Gulat na gulat ang host nang makita ako sa malapitan. Nagsimula ang bulungan sa paligid at narinig ng lahat dahil may dala itong mic. Napahigpit ako ng kapit sa braso ni Miguel. Naramdaman ko ang pagyapos niya sa bewang ko palapit sa kanya. "Oh my God! Kalahin mo yun? Dalawang asawa niya? This is insane! For goodness sake! What kind of a woman is she?" Mga narinig na bulungan sa tabi-tabi ay hindi ko nagustuhan. Napaka-judgmental ng mga tao dito. Porket ang yayaman ng mga to? Pilit akong ngumiti sa lahat habang kinuha ang mic sa host. Tsaka hinarap sila. Ramdam ko na nakatitig sa akin si Miguel. "Good evening, everyone. Today is the biggest event that once in a year lang magaganap. Nandito lahat ng mga multi-billionaires, millionaires at isa ang asawa ko na si Miguel Aquino. And my twin's husband named Jay Solomon ang nandito ngayon. And sa mga nagtataka sa akin, nakasama ko si Mr. Aquino. Actually,
I'm his wife. My name is Andrea Castillo, and my twin's name is Pia Castillo Solomon. Can I call Mrs. Pia Solomon, please? Nagsimula na ang bulungan ng lahat, pero nakangiti pa rin ako at nakita ko sa my right side na nandun si Pia. Inaalalayan siya ni Jay, kaya napangiti na lang ako. OMG! Kambal pala sila! Identical twins. Magkamukha sila. Pero naiba nga lang ang suot at ayos nila. Ang swerte nga naman. Ang gaganda nila. Komento ng mga taong nandun. Napangiti ako sa kanila nang makita ko si Pia na palapit sa gawin namin ni Miguel. I smiled sweetly nang makalapit sila sa amin. Nagbeso-beso kaming magkambal. You look stunning, Andrea. Such a gorgeous woman tonight. Bulong ni Pia sa akin. Napangiti ako. You too, ate. And congrats pala sa inyo ni Jay. Bulong ko pabalik. Mga ilang sandali lang nagsalita si Miguel about sa foundation na itatayo nila. Isa yon sa biggest project niya sa bansa kasama si Jay. Nag-usap lang kami ni Pia habang ang mga partner namin ay busy sa mga businesses nila at naiintindihan namin yon ni Pia. Nag-usap kami ni Pia. Nalaman ko na hindi pala siya dito nagstay at sa isang private island sila nagstay sa Bohol. And I want to go there if my time. Napag-usapan na din namin about sa mga taong tinuring kaming basura. Hindi na namin hahayaan na makalapit sila sa amin. Gusto ni Pia na sampahan sila ng kaso. Habang maaga pa, dapat makulong na sila. Nakita ko si Jay at Miguel na palapit silang dalawa sa amin ni Pia sa isang table. Ngumiti ako kay Miguel at lumapit ito sa akin at hinalikan ako sa labi. Narinig ng mga ito ang pinag-uusapan namin ni Pia. Siguro, panahon na para malaman nyo ang tungkol sa mga taong dahilan ng pagkakawalay ninyo at nanakit sa inyo. Saad ni Miguel. Nagkatingin na naman kami ni Pia ng sandaling yon at tila nalilito. Wala na kayong dapat nakatakutan dahil wala na ang Tito Brando, Tita Agnes nyo, pati na si Patrick at wala nang mananakit sa inyo, Andrea, Pia. Makakapamuhay na tayo ng maayos at masaya. At kung paano sila nawala ay huwag nyo nang alamin dahil ang mahalaga ay magiging masaya na tayong lahat at kumpleto na tayo. Seryoso na saad ni Miguel. Hindi naman napigilan ni Pia at Andrea na magyakap sa isa't isa dahil sa kaalaman na malaya na sila sa mga taong nanakit sa kanila. Alam nila na ito na ang simula ng masaya nilang buhay, lalo at nagkasama na sila muling kambal. Makalipas ang ilang taon, ay nabiyayaan na din ng napakabibong kambal na anak sina Pia at Jay. Ito ay sina Jason at Justin. Masaya na silang naninirahan sa island. Samantalang sina Andrea at Miguel naman ay muling nagkaroon ng isa pang anak na lalaki, si Nicolas Aquino. Ang bagong nagbibigay kasiyahan sa kanilang mag-asawa, kasama ni Clarissa. Kahit busy si Miguel sa mga negosyo nito, ay hindi ito nakalimot para maglaan ng oras sa kanyang pamilya. Dahil para sa kanya, ay ang pamilya niya ang pinaka-importante sa lahat. Kahit gaano karami ang pinagdadaan ng pagsubok ni Andrea sa buhay, ay sa huli na naigpa din ang pag-ibig sa puso niya. At gagawin niya ang lahat para hindi na siya mawalay sa kanyang asawa. Sisiguraduhin niya na magsasama sila ng panghabang buhay. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.